Ang bida, si Hong Hee-jo, ay nakaharap sa salamin, tinitignan ang sarili sa isang sexing, pinrosesong damit na lambat. Taglay niya ang bihirang kagandahan na may mga matang anghel at isang kurba na nakakapukaw. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon siyang kakaibang karamdaman na pumipigil sa kanyang makapagsalita. Ngayong gabi, ayon sa plano ng kanyang ina, kailangan niyang akitin ang anak ng presidente sa isang hapunan para matupad ang pangarap ng kanilang pamilya na magbago ang buhay. At ito rin ay isang pelikulang hango sa isang sikat na nobela na may mga kapanapanabik na detalye na kakalabas lang ngayong simula ng 2025. Si Hong Hee-jo, ang anak ng isang taikoon, ay kumakatawan sa pamilya na magpapakasal sa anak ng presidente. Ito ay isang makapangyarihang pagsasama ng politika at mga taikoon na umaakit sa atensyon ng publiko. Sa mga pamilyang tulad nito, ang pinakaayaw nila ay ang paglitaw ng miyembro ng pamilya sa publiko. Kaya naman, inutusan ng biyanang babae si Luna na huminto agad sa kanyang trabaho, itigil ang lahat ng panlabas na aktibidad upang tumuon sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang isang mabuting asawa. Kahit ang sariling ina ni Luna ay sinisi ang kanyang anak na babae na hindi dapat magtrabaho, na lahat ay kasalanan niya. Kung kinuha mo ang asawa ng iba, dapat kang kumilos ng maayos. Hindi masabi ni Luna ang kanyang sama ng loob dahil mayroon siyang selective mutism. Sa madaling salita, sa ilalim ng normal na kondisyon, hindi siya makapagsalita na parang pipi. Ang kakayahan niyang makapagsalita ay nakadepende sa kanyang kalooban at sitwasyon. Di nagtagal, nakaharap siya sa isang emergency na sitwasyon na maaaring magtulak sa kanya na magsalita. Habang nagmamaneho pa uwi mag-isa, biglang nawala ng kontrol ang kanyang sasakyan, hindi gumana ang preno, at nakakandado ang mga pinto at bintana. Sa kritikal na sitwasyon, biglang gumana ang preno, huminto ang sasakyan, ngunit hindi na ito makagalaw. Ito marahil ay swerte kung hindi huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang isang malaking truck na may nakabukas na headlight na mabilis na papalapit sa gitna ng ulan. Napuno ng ginoo si Luna, nakakapit sa kanyang ulo, iniisip na sa araw na iyon ay mangyayari sa kanya ang isang trahedya. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, biglang lumiko ang truck at nilampasan si Luna. Lahat ng ito ay nasaksihan ng isang misteryosong lalaki, ang mastermind sa likod ng lahat. Siya mismo ang gumamit ng hacker software upang kontrolin ang operating system ng sasakyan ni Luna. Tiningnan ng nakaitim na lalaki si Luna sa sasakyan sandali, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Napagtanto ni Luna na may mali, gusto niyang i-lock ang pinto ng sasakyan, ngunit hindi na sumusunod sa kanyang kontrol ang sasakyan. Madaling binuksan ng nakaitim na lalaki ang pinto ng sasakyan at pumasok. Ang totoo, ang target niya ay hindi si Luna kundi ang asawa nitong si Hades. Si Hades ay nagpakita ng kawalang interes, sinabing kumuha lang ng pera hanggat gusto niya, ngunit wala siyang ibibigay. Pinatayan ng telepono ang kidnapper, galit na iginapos ang liig ni Luna. Si Luna ay labis na nasaktan, umiiyak ng walang tigil, at hindi makahingi ng tulong. Tiningnan ng kidnapper ang kanyang mahinang anyo nang may pagmamalaki at muling tinawagan si Hades. Papatayin ko na ang asawa mo, kung gusto mong kumilos, bilisan mo. Ang malamig na sagot ay labis na nagpasakit kay Luna. Buong lakas niyang tinapak ang accelerator sa kabila ng pagpigil ng kidnapper na may intensyong magpakamatay kasama ito. Ngunit sa kanto, biglang nadulas ang sasakyan dahil sa ulan, umikot sa lugar, at nahagis palabas ang kidnapper. Tinapos ni Hades ang kanyang trabaho at naglaan ng kaunting oras upang imbestigahan ang kahina-hinalang numero ng telepono. Hanapin mo agad ang numerong ito, nagmamadali siyang umuwi upang tingnan ang sitwasyon ng kanyang asawa. Nakaligtas si Luna at nakauwi ng ligtas. Nang makauwi si Hades, nakita niyang kumakain ang kanyang asawa, gaya ng dati. Buhay ka pa? Nang marinig ni Luna ang sinabi ni Hades, lalo siyang nagalit. Nang tanungin ni Hades kung bakit siya kumain na sa bahay ng kanyang ina at kumakain pa rin sa bahay, ayaw na ayaw sumagot ni Luna. Nahanap ng mga tauhan ni Hades ang numero ng telepono ng kidnapper, ngunit walang resulta dahil hindi lang ito peking numero kundi gumagamit din ng dynamic key na patuloy na nagpapalit ng lokasyon. Para mahanap ang lokasyon ng kidnapper, kailangan nila ng tawag na hindi bababa sa 0 minuto para magkaroon ng sapat na oras ang technical team para i-decipher ito. Narinig ni Luna ang pag-uusap ni Hades at ng kanyang tauhan. Tila napansin ito, pumasok si Hades sa kanyang opisina upang magpatuloy sa pag-uusap. Pinaghihinalaan niyang hindi simple ang pagkakakilanlan ng kidnapper. Napakagaling ng pagpili ng kalaban sa oras, eksaktong panahong hinaharap niya ang krisis ng pagdukot sa mga Koreanong bihag, layunin nitong gamitin ang personal na usapin upang makagambala sa kanyang trabaho. Upang matiyak ang kaligtasan, balak niyang palakasin ang proteksyon ni Luna at bigyan din siya ng mas maraming trabaho upang panatilihin siya sa tabi niya. Halimbawa, bukas ay may posisyon para sa sign language interpreter sa diplomatikong aktibidad kasama ang embahador ng Britanya na napakababagay kay Luna. Ngunit nagtatago siya sa kanyang opisina para gawin ang mga desisyong ito at walang kamalay-malay si Luna. Siyempre, hindi rin niya naunawaan na talagang nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan at hindi siya ganap na walang pakialam sa kanyang pagkakadukot.
Sa pananaw ni Luna, naging walang pakialam si Hades nang siya ay dukutin. Napakalamig na ayaw gumastos ng 1 sentimo at hinayaan ang kidnapper na gawin ang anumang gusto nito. Nang makauwi, puro malamig na utos lang ang inatupag niya sa trabaho. Inutusan siyang dumalo sa hapunan kasama ang embahador ng Britanya bukas bilang sign language interpreter. Ganap na parang pinagsasamantalahan ang kanyang paggawa, isang malamig na kapitalista. Sanay na si Luna sa dami ng hinanakit sa kanyang puso. Dahil sa simula pa lang, ang taong pakakasalan ni Hades ay hindi si Luna, ang babaeng walang pakialam, kundi ang kanyang ate. Dahil sa pagtakas ng kanyang ate, kaya napilitang palitan si Luna. Kaya naman mula sa simula ay napakawalang galang ni Hades sa kanya. Sa kasal, pinapirma pa niya ito ng hindi pantay na kontrata. Ang nilalaman ng kontrata ay kinabibilangan ng, una, hindi maaaring voluntaryong humingi ng diborsyo ang bagong kasal. Pangalawa, binaliwala. Pangatlo, bilang asawa ni Hades, kailangan siyang mamuhay ng lihim. Hindi maaaring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa labas. Hindi maaaring ibunyag ang pangalan at hitsura. Sa paglabag ng anumang kondisyon, ang multa sa kontrata ay 20 bilyong won. Sa pagpirma ng hindi pantay na kontratang ito, kahit gaano pa kasakit, si Luna ay kailangan lang magtiis. Kinabukasan, sinamahan niya si Hades sa hapunan kasama ang embahador ng Britanya. Sa party, maraming tao ang nakatingin sa magandang pares na ito, nagtataka tungkol sa kanilang relasyon. Agad na binalaan ni Hades si Luna tungkol sa kanilang relasyon na hindi dapat ipagkamali ng sinuman ngayong gabi. Kaya, nang ituring sila ng embahador at ng kanyang asawa bilang mag-asawa, si Luna ay maaari lamang gumamit ng sign language upang tanggihan na sila ay mag-asawa at ipaliwanag na sila ay mga estranghero lamang. Nagsimulang magtaka ang embahador kung bakit hindi kailanman dinadala ni Hades ang kanyang asawa sa mga kaganapan. Ipinaliwanag ni Hades na ang kanyang asawa ang kanyang kahinaan at ayaw niyang masaktan ito kaya itinago niya. Humihikbi si Luna sa paghamak, lalo pang nasaktan. Ngunit hindi siya makapagsalita sa harap ng lahat, maaari lamang gumamit ng sign language upang sabihin na hanggang ngayon, ang tunay na asawa na gusto niyang protektahan ay ang kanyang ate lamang. Hindi naintindihan ni Hades ang sign language, na bigla, masakit na umalis si Luna. Di nagtagal, nakatanggap muli ng tawag si Hades mula sa kidnapper. Sa simula ay hindi niya ito pinansin, ngunit alam ng kalaban na nakikipagparty siya sa embahador ng Britanya. Alam niya rin ang desert na hawak niya. Para bang may matang lihim na nagmamasid kay Hades mula sa napakalapit na lugar. Nagsimulang matense si Hades, at ang mas nakakabahala sa kanya ay umalis si Luna para magbanyo, na wala sa kanyang paningin. Malinaw na gusto ng kidnapper na saktan muli si Luna. Sa pagkakataong ito, detalyadong inilarawan ng kidnapper kung paano niya sinaktan si Luna kahapon upang takutin si Hades. Ibinunyag pa niya ang lihim na ang orihinal na kasintahan ni Hades ay ang ate ni Luna at nagbanta na isa sa publiko ito sa media. Napakasimple ng kanyang kondisyon, 20 bilyong won o kailangan ni Hades na makipaghiwalay kay Luna. Sa ganoong mga kondisyon na pabor lamang kay Luna, ang tumawag ay nagbunyag na ng kanyang pagkakakilanlan. Tama, si Luna mismo ang nagtatago sa banyo at tumawag kay Hades. Kagabi, pagkatapos na umikot ang sasakyan at matapon ang kidnapper, kinuha niya ang telepono nito na kayang magpalit ng Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pilitin si Hades na makipaghiwalay. Nakakalungkot, walang epekto ang huling ito kay Hades. Hindi siya sumuko, sa katunayan ay nagalit pa siya sa mga pagbabanta at sa pagkasaktan ni Luna, sinuntok ang mesa, at tinalikuran ang ideya ng paghuli sa kidnapper ng madali. Ipinangako niyang personal na hulihin ang kidnapper na ito. Nagulat si Luna sa ugali niya at dali-daling ibinaba ang telepono. Sapat na ang oras ng tawag, halos 10 minuto. Matapos ibaba ang telepono, agad na hinila ni Hades si Luna na lumalabas mula sa banyo, patungo sa isang maliit na silid, at hiniling na ibigay ang telepono. Nag-aalala si Luna na baka matuklasan siya, ngunit ang totoo, gusto lang ni Hades na kumpirmahin na totoo ngang dinukot si Luna kahapon. Bahagyang sinisisi niya ang sarili sa kanyang pag-ugali kahapon, at sinisisi rin si Luna kung bakit hindi siya nagsalita. Ngunit una, si Luna sa harap ng lahat ay pipi. Pangalawa, sa ugali ni Hades kahapon na tila walang pakialam sa kanyang buhay, paano niya masabi ang pagkakadukot sa kanya? Sa madaling salita, mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa, at malinaw na ayaw itong palampasin ni Hades. Hiniling niya ang susi ng sasakyan ni Luna upang suriin ang sasakyan na minaneho nito kahapon at natuklasan ang mga bakas na may tao sa loob ng sasakyan, ngunit walang naitalang ebidensya ang dashcam. Para sa kaligtasan ni Luna, kailangan niyang samahan ng bodyguard kapag siya ay pumupunta sa trabaho. Medyo kakaiba ang trabaho ni Luna, isa siyang sign language interpreter, karaniwang nagtatrabaho sa korte, tumutulong sa mga taong may kapansanan na magsampa ng kaso, at paminsan-minsan ay nagiging part-time sign language interpreter din para sa mga istasyon ng CE. Nang araw na iyon, matapos ang kanyang trabaho, pumunta si Luna sa banyo. Nakita ng babaeng bodyguard na may isang taong nagtatago sa labas ng banyo, at nang magulantang siya, natuklasan niyang nawala si Luna.
Kalahating araw silang naghanap bago niya nakita si Luna sa ibabang palapag, kausap ang isang estranghero. Si Hades ay nalimitahan na nang marinig ang balita ng pagkawala ni Luna, at nang makita niyang masaya itong nakikipag-usap sa estranghero, ang kanyang unang reaksyon ay selos. Lalo na sa larawang ipinadala ng bodyguard, si Luna, na hindi kailanman ngumiti sa kanya, ay napakabait na ngumiti sa estrangherong iyon. Sobrang galit siya na nagawa niya lang ibuhos ang kanyang galit sa bodyguard. Nagtatanong ako tungkol sa kasuotan at anyo, kaya ano ang gagawin ko? Ang taong iyon ay may dalawang mata, isang ilong, at isang bibig. Bukod pa rito, humiling din siya ng karagdagang posisyon ng sign language interpreter na nakatalaga para sa Presidential Palace. Hindi na kailangan pang sabihin, ito ay isang bitag na inihanda para kay Luna. Pagka-uwi pa lang ni Luna, hinarang na siya ng kanyang ina, binigyan siya ng sexy na panloob at herbal na gamot para sa fertility. Bilang isang piyesa sa politikal na kasal, ang pinakamalaking tungkulin ni Luna ay ang mabilis na magkaanak ng isang mahusay na tagapagmana. Pakiramdam ni Luna sa harap ng kanyang ina ay isa siyang baboy na pairahan, o isang babaeng nagbebenta ng kanyang sarili at ang kanyang ina ay ang kanyang madam. Nang makita ng kanyang ina na lumalaban si Luna, nagbanta siya na mas mabuting makinig si Luna sa kanya. Masunuring magkaanak kay Hades kung hindi ay palalabasin niya ang kanyang ama sa nursing home na magiging dahilan upang mamuhay itong walang tirahan. Si Luna ay napilitang tanggapin ang sexy na panloob na damit ng umiiyak. Nang gabing iyon, sinuot niya ang sexy na panloob na damit, kinuha ang telepono ng kidnapper, at ipinagpatuloy ang kanyang plano ng paghihiwalay. Tinawagan niya si Hades, nagbabanta na kung hindi siya makikipaghiwalay ay isa sa publiko niya ang mga larawan. Nagduda si Hades sa pagkakakilanlan ng tumatawag, kung saan nanggaling ang impormasyon tungkol kay Luna. Hula niya na ang taong ito ay tiyak na isang espiya na malapit sa kanya. Tungkol sa sexy na larawan ni Luna, tumawa siya ng may paghamak, ganap na hindi naniniwala na ito ang kanyang asawa. May ebidensya bang nagpapatunay na ito ang larawan ni Luna? Tanong pabalik ni Luna, bilang asawa, hindi mo ba alam na may nunal ang iyong asawa sa hita? Si Hades ay ganap na hindi pa rin naniniwala at nagtanong kung kasal na si Luna. Walang malay na sumagot si Luna na at mabilis na tumanggi. Sa kanyang pagkaaligaga, napagpasyahan ni Hades na ito ay isang mapanlinlang na individual, at ang mga ipinadalang larawan ay mga peking larawan sa internet, at mas kilala niya si Luna kaysa kanino man. Nang marinig ito, nagalit si Luna, anong nalalaman mo? Nominal lang tayo na mag-asawa. Anong peking larawan? Sige tingnan mo mismo kung ang hita na iyon ay sa akin. Matapos ibaba ang telepono, nagdala ng magandang balita ang tauhan ni Hades. Natukoy na nila ang tinatayang lokasyon ng tawag, ang suspect ay nasa Seoul. Akala ni Hades ay ibibigay niya ang larawan ng mga binti na nakasuot ng medyas na seda sa kanyang tauhan para suriin, ngunit nagbago ang kanyang isip. Masyadong pribado ang larawan, bagaman hindi siya naniniwala na ito ang kanyang asawa. Paano kung ito nga? Si Hades ay napuno ng pagdududa at galit na umuwi. Nagpalit si Luna ng kanyang sexy na pajama at nagkunwari na tulog. Nais ni Hades na tanungin siya tungkol dito, at nang akmang hihilahin niya ang kanyang binti, bumagsak siya sa kama. Nang makita si Luna, agad na kumalma si Hades, binanggit lamang ang tungkol sa pagkuha ng sign language interpreter para sa Presidential Palace, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa simula't simula, nominal lang ang kanilang pagiging mag-asawa, at tila lumampas na siya sa limitasyon na yon. Mula pa lang sa simula, binalaan na niya si Luna noong bagong kasal, na huwag hayaang makialam ang damdamin sa kanilang dalawa, at panatilihin ang distansya. Sa kabilang banda, hindi rin nagustuhan ni Luna ang bihirang sandali ng pagiging malapit ng bumagsak si Hades sa kama. Kinaumagahan, nagising si Hades at siya mismo ang naghanda ng almusal para sa kanya. Ang bihirang pagiging matulungin na ito ay tila para lamang tanungin si Luna tungkol sa lalaking iyon kahapon, maaasahan ba siya? Ginagamit ni Luna ang telepono upang i-type ang paliwanag na ito ay kanyang kaibigan sa kolehiyo, isang mabuting tao. Agad na nagselo si Hades ng walang dahilan at malungkot na umalis. Nang araw na iyon, nagpahinga si Luna, kaya bumisita siya sa nursing home upang dalawin ang kanyang ama. Medyo wala sa sarili ang kanyang ama, palagi siyang napagkakamalang kanyang ina. Sa harap lamang ng kanyang ama, naglakas loob si Luna na magsalita, umiiyak ng hagulgol. Ang kanyang ama ay mula sa ordinaryong pamilya, isa lamang siyang nightclub singer, at walang koneksyon sa alta sosyedad. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay si Luna sa kanyang tiyahin para ampunin, ay ayaw niyang matulad ang kanyang anak sa kanya, na hindi kailanman magiging matagumpay sa buhay. Ngunit marahil ay hindi inasahan ng ama ang sakit ng mahirap na pamilya, hindi rin ibig sabihin na ang alta sosyedad ay walang problema. Mula nang maging Luna sa halip na hidyo, ni isang araw ay hindi siya naging malaya at masaya sa kanyang puso. Hindi alam ni Hades na gusto na siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Pinag-isipan niya kung bakit gustong makipaghiwalay ng kidnapper, kaya kinailangan niyang humingi ng payo sa kanyang mga kamag-anak. Sigurado na iyan, may ibang lalaki. Ang mga salitang ito ay nagpaliwanag kay Hades. Mayroon ba talagang ibang lalaki ang kanyang asawa? Ang lalaking iyon ang nagdulot ng malaking kaguluhan upang pilitin silang maghiwalay.
Nagpadala ang tauhan ng surveillance video na nagpapakita sa kidnapper na binubuksan ang pinto ng sasakyan at sumasakay sa sasakyan ni Luna. Hindi nila alam na nahack ang control system ng sasakyan ni Luna, kaya inakala nilang ipinapakita ng video na binuksan ni Luna ang pinto para makasakay ang kabilang partido. Lalo nitong pinatibay ang hula ni Hades. Nang muling tumawag si Luna, sinadya niyang paghintayin ito, mangyaring maghintay ng 5 minuto bago tumawag muli. Matyagang naghintay si Luna ng 5 minuto, at nang muling tumawag, patay na ang telepono ni Hades. Naghintay siya magdamag ngunit hindi umuwi si Hades. Kinabukasan lang niya nakita ang balita na mayroong impostor na nagpanggap na shipper na naghatid ng bomba na ikinamatay ng 6 na tao at ang gusaling iyon ay ang opisina ni Hades. Ang recording ng terorista na ipinalabas sa GE ay ang recording ng tawag ni Luna. Hindi lang basta-basta ang takot ni Luna, ang mas malala pa ay ang sumunod na sandali ng galit na bumalik si Hades. Pagkapasok pa lang ay itinulak na siya sa mesa at akmang hihilahin ang kanyang damit. Maghuhubad ka ba o tutulungan kita? Nang makaranas ng pambobomba si Hades, eksaktong nagbabanta sa kanya ang kausap niya sa telepono, may nag-order ba ng pizza? Pero bakit ang bigat nito? Huwag kang magsisisi sa huli. Nalaman ni Luna sa balita na wala siyang kinalaman sa pambobomba, ngunit malaki ang posibilidad na ituring siyang kasabwat. Kailan ko ginawa yan? Kaya naman, sa harap ng matinding pagtatanong ni Hades, naintindihan niya na kapag nakita ni Hades ang nunal sa kanyang hita, siya ang magiging kidnapper na nabunyag. Kinailangan niyang kumuha ng notebook at lumihis ng usapan, tinanong kung nasaktan ba siya, at kung ang kidnapper ba sa kanya noon ang may gawa. Sa halip ay tinanong ni Hades si Luna kung mayroon siyang gustong sabihin, alam mo ba kung sino ang kidnapper? Walang sala pa ring umiling si Luna. Ngunit hindi magsisinungaling ang larawan, sa boses ng kidnapper ay malinaw na pamilyar kay Luna. Sino ba talaga? Ilahin lang ang damit ni Luna at tingnan kung may nunal sa hita para malaman. Sa puntong ito naintindihan ni Luna na ang pagpapadala ng larawan ay isang paghukay ng sarili niyang libingan. Kinailangan niyang maging matigas at palayain si Hades, nagkunwari na isang inosenteng tao na hindi kayang tiisin ang pagtatanong. Hindi inaasahan ni Hades na maniniwala siya sa palabas na ito at pansamantalang nawala ang kanyang pagdududa. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin mo, anong gusto mong tingnan, di ba? Umalis siya ng silid at muling tinawagan ang kanyang sekretarya upang tanungin ang pag-usad ng investigasyon sa kaso. Nalaman niya na kamakailan lamang ay nagkaroon ng ilang insidente ng terorismo sa malapit na lugar na posibleng kagagawa ng iisang tao. Sa madaling salita, hindi si Hades ang target, nagkataon lang na nakaharap siya ng terorismo. Ngunit hindi naniniwala si Hades sa posibilidad na ito. Naniniwala siyang mas malaki ang posibilidad na alam ng kidnapper na may mga terorista na aktibo sa lugar kamakailan, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito. Dahil lang dumating ang kidnapper para maghatid ng bomba, kausap ni Hades ang terorista sa telepono, kaya pinaghihinalaan niya na hindi bababa sa 2 tao ang sangkot sa mga kasong ito, at napakagaling ng kalaban sa pagkakakilala sa kanya. Dahil sa kanyang sensitibong pagkakakilanlan, inutusan ni Hades ang kanyang mga tauhan na panatilihing sikreto ang balita at ipagpatuloy ang lihim na investigasyon. Lahat ng hula at utos niya ay palihim na narinig ni Luna na nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Pakiramdam ni Luna ay lalong nagiging komplikado ang mga bagay-bagay, ngunit sa puntong ito, tila wala ng ibang paraan. Tila pinaghihinalaan na siya ni Hades, ibigay mo ang telepono, kailangan kong kumpirmahin ang ilang bagay. May napansin ako, gusto kong tingnan kung nahack ang telepono mo. Sa ibang lugar, ang tunay na kidnapper ay bumubulong-bulong habang pinapanood ang malaking balita na kanyang ginawa. Ngunit ipinagbawal sa kanya ng kanyang superior ang paggawa ng desisyon ng mag-isa sa hinaharap at pagkatapos ay nagbigay ng bagong utos. Matapos makuha ang telepono, masusing sinuri ni Hades ang telepono ni Luna mula sa loob hanggang sa labas. Sa huli, napahinto ang kanyang tingin sa listahan ng chat ni Luna. Karamihan sa mga tao doon ay kilala ni Hades, maliban sa isang tao, si Juno, kaibigan ni Luna sa kolehiyo. Hindi alam ni Juno na pinaghihinalaan siyang pangatlong partido. Sa ngayon, siya ay guest sa isang entertainment show tungkol sa krimen sa telebisyon. Nakatuon ang dating programa sa mga kaso na hindi pa nalulutas hanggang ngayon. Curious ang direktor kung mayroon bang kaso na hindi pa nalulutas na nangyari sa paligid ni Juno. Agad na isinalaysay ni Juno ang isang karanasan noong kanyang pagkabata. Isa siyang ulila na nakatira sa isang liblib na ampunan. Malapit sa ampunan ay may isang marangyang ngunit abandonadong mansyon. Paminsan-minsan, palihim siyang pumupunta doon upang maglaro. Isang araw, pumasok siya sa mansyon at natuklasan na mayroon doong isa pang batang lalaki. Nakasuot ng maskara ang batang ito, na galing sa Seoul, at nakipaglaro sa kanya ng mga pinong laruan. Ngunit isang araw, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na pangyayari sa mansyon. Nang eksaktong oras na curious ang lahat na malaman kung ano ang nakita niya, oras na para umuwi mula sa trabaho, mabilis na tumayo si Juno at umalis, naiwan ang isang grupo ng mga taong nabitin sa kanilang pagkausyoso. Nagmadali si Juno dahil sa tanghali ay mayroon silang lunch date ni Luna.
Nakita ito ni Hades sa mensahe, at hindi niya napigilan ang sarili na iayain ang isang babae na palaging nagpapakita ng magandang intensyon sa kanya sa parehong restaurant para magtanghalian. Nagkita sila sa isang makipot na daanan, paumanhin, "Hindi ba kayo si Luna, ang sign language interpreter?" Kasabay nito, sa ibang lugar, may sunog na nangyari sa ilalim ng gusali kung saan nagtatrabaho si Hades. Nahuli ng kanyang sekretarya ang isang suspect sa pinangyarihan. Samantala, kailangan ni Hades na saksihan ang masigasig na pag-aalaga ni Juno sa kanyang asawa. "Tikman mo, panahon ngayon ng ani, sulit subukan." Agad na sumiklab ang selos ni Hades. Sa pag-uusap kay Juno, hindi niya napigilan ang pagbibiro, nagtatanong tungkol sa propesyon. Si Juno ay isang psychiatrist, at naguluhan sa tanong ni Hades, "Interesado ka ba sa akin?" Hindi na nakayanan ni Luna, aksidenteng nabuhos ang baso ng alak, at kailangan niyang pumunta sa banyo para maglinis. Nang sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Hades mula sa kanyang sekretarya na nahuli nila ang isang suspect. Mula sa pagkakadakip, nahulaan niyang hindi ito ang kidnapper, kundi ang salarin sa likod ng maraming sunog sa lugar. Pagkatapos ng tawag, nilapitan siya ni Luna upang tanungin kung bakit hindi siya naging palakaibigan kay Juno. Maaari kong patunayan na siya ay talagang mabuting tao. Lalo pang nagselo si Hades. Si Luna ay nagsasabing lubos niyang naiintindihan ang kanyang kaibigan sa kolehiyo, ngunit hindi niya kailanman inilaan ang kanyang sarili upang intindihin siya. "Luna, naiintindihan mo ba talaga ako?" Naghiwalay sila ng hindi masaya. Bumalik si Hades sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa oras na ito, tapos na ang interogasyon sa suspect. Siya nga ang nagdulot ng maraming sunog sa lugar, ngunit ang pambobomba na nakatarget kay Hades ay hindi niya kagagawan. Gayunpaman, nagbigay ng clue ang arsonist na ito, ang walang galang na negosyante na iyon ay nangahas na gumawa ng gulo sa teritoryo ng iba. Napakabata pa, wala na bang ibang magawa? Nakita niya ang isang batang tao na sumusubok ng isang pampasabog. Posibleng ang taong ito ang dumukot kay Luna at nagpadala ng bomba sa opisina ni Hades. Lahat ito ay nasa hula ni Hades. Sa ngayon, mas interesado siya kay Juno at inutusan ang kanyang sekretarya na imbestigahan ang background nito. Ngunit hindi inaasahan ng sekretarya na kilala niya si Juno, isang sikat na personalidad sa internet na dalubhasa sa paggawa ng nilalaman tungkol sa pagsusuri ng kaso. Dahil nag-aral siya ng forensic psychology, may tuturing din siyang eksperto sa larangan. Lalo na't sikat na sikat si Juno sa mga babaeng tagahanga dahil bukod sa gwapo ay maganda rin ang kanyang katawan. Agad na lalong nainis si Hades. Ang hindi niya alam ay nang magmaneho pa uwi si Luna. Muli na namang nawala ng kontrol ang sasakyan, automatikong nagpatugtog ng kanta na may pamagat na "Tumawag ka sa kanya." Nilamig si Luna, napagtanto na ito ay ang kidnapper na kumukontrol mula sa malayo, lihim na nagpapahiwatig na tawagan niya si Hades at takutin ito. Wala siyang nagawa kundi umuwi at muling tumawag upang magbanta. Ngunit sa pagkakataong ito, matigas na tumanggi si Hades na makipaghiwalay sa isang baliw na tulad mo, gumawa ka na ng pagdukot, pagbabanta, ngayon ay nangahas ka pang maglagay ng bomba. Akala mo ibibigay ko sa iyo si Luna? Hindi lang niya ito sinabi sa telepono, direkta rin niyang sinabi sa kanya, "Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo." Higit pa rito, hindi karaniwang nagkusa si Hades na matulog kasama niya ng gabing iyon. "Ano? Natatakot ka ba na may gagawin ako sa iyo? Huwag ka nang mangarap pa." Sa totoo lang, pakiramdam ni Hades ay hindi rin ligtas sa bahay, kaya gusto niyang manatili kasama si Luna para makatulog ito ng payapa. Nang gabing iyon, muling napanaginipan ni Luna ang nakaraan. Mapalad siyang nakaligtas sa isang aksidente, ngunit ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang stepfather ay namatay sa aksidenteng iyon. Bumagsak ang kanyang ina at sinisi siya kung bakit hindi siya ang namatay. "Ang aking anak na babae at ang aking nag-iisang anak na lalaki ay parehong nawala, ikaw lang ang ligtas." Kung galit ang presidente, sila ng kanyang ina ay mapapalayas. Upang mabawasan ang galit ng presidente at patuloy silang tanggapin, inutusan ng kanyang ina si Luna na magkunwari na pipi at magkunwari hanggang sa kanyang kamatayan. Nagising si Luna mula sa kanyang panaginip at nakatanggap muli ng tawag mula sa kanyang ama. Ngunit ang kausap niya sa kabilang linya ay hindi ang kanyang ama kundi ang kidnapper. Hawak ng kalaban ang kanyang ama, ipinakita ang isang duguan ng ngipin at pinilit siyang tanungin kung nasa kanya ba ang telepono. Ano ang layunin niya sa pagtawag kay Hades upang bantaan ito? Kinailangan ni Luna na aminin na ang layunin ay makipaghiwalay. Hindi inaasahan ng kidnapper na napakalaki ng kanyang kinita. Sinabing magkatugma ang kanilang mga layunin at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagtawag kay Hades upang bantaan ito. Ibinaba ni Luna ang telepono at dali-daling pumunta sa ospital. Matapos kumpirmahing walang problema ang kanyang ama, lalo siyang nawala ng pag-asa. Nakatanggap ng report ang pulisya at gusto siyang dalhin sa istasyon para magbigay ng pahayag. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nawalan din ng kontrol ang sasakyan ng pulis. Labis na nawalan ng pag-asa si Luna, hindi napigilan ang sarili na umupo sa gilid ng kalsada at sumuka ng marami. Sa sandaling ito, agad na dumating si Hades nang makakuha ng balita na parang tagapagtanggol na gustong dalhin siya. Kahit sa harap ng pulis, sa unang pagkakataon ay inihayag niya sa publiko ang kanilang relasyon. "Siya ang aking asawa."
Noon pala ay nakatanggap ng tawag si Hades mula sa ospital at agad na humingi ng pahinga sa presidente. Naintindihan ng presidente ang sitwasyon kaya pinayagan siyang umalis gamit ang kanyang sasakyan. Diyos ko, kailangan ko nang umalis agad. Sumakay ka sa aking ceremonial car, mabilis at ligtas. Nang makita ang sasakyan ng presidente at ang mukha ni Hades na madalas lumalabas sa wala nang nagawa ang pulis kundi magalang na pakawalan siya. Pagkasakay pa lang sa sasakyan, inasikaso na ni Hades ang ama ni Luna. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong ama, ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Agad niyang ililipat ang ama ni Luna sa mas mahusay na nursing home at mag-aayos ng proteksyon. Para bang nabunutan ng tinik si Luna, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Nagalak si Hades, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses ni Luna. Nang matapos si Luna sa pag-iyak, dinala niya ito sa hotel upang magpahinga, habang siya naman ay bumaba upang makipagkita sa kanyang mga magulang dahil regular na pagtitipon ng pamilya ngayong araw. Ang ama ni Hades, ang kandidato ng presidente, ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkawala ni Luna. Hindi siya maayos, tawagin mo siya. Nagising si Luna at matapos pag-isipan ay bumaba pa rin upang dumalo sa hapunan. Ang resulta, pagkakita pa lang ay sinermonan na siya ng kanyang biyenan, ano man ang isipin ko, pakiramdam ko ay niloko ako ni Chairman Sol. Sa simula pa lang ay hindi na niya balak ibigay ang panganay na anak na babae. Habang tinitingnan ko ang manugang na ito, lalo akong hindi nasisiyahan. Kahit mura ang benta, kailangan mo pa ring alagaan ang iyong posisyon, hindi ba? Bakit wala kang alam gawin? Hindi na nakatiis si Hades, hinila si Luna at umalis. Agad na nagulantang ang kanyang ama, ang kandidato ng presidente, tumayo at hinawakan ang damit ng kanyang anak sa matinding galit, inutusan itong makipagtulungan at lumahok sa kampanya. Ngunit diretsong inalis ni Hades ang kamay niya, salamat sa biyaya ng iyong anak kaya nakarating ka sa harap ng Presidential Palace, kaya pakisuyo, hanapin mo ang sarili mong paraan para makapasok sa pintuan na iyon. Hinawakan ni Hades ang kamay ni Luna at umalis. Sa elevator, inalo ni Hades si Luna na huwag seryosohin ang mga sinabi kanina. Ang kanyang ama ay isang tao na kayang iwanan ang kanyang sariling mga anak para sa kapakinabangan. Pagka-uwi, hindi pa rin nakakalimutan ni Luna ang banta ng kidnapper kaninang umaga. Alam niyang hindi na ito maaaring magpatuloy, kaya itinapon niya ang telepono sa basurahan, balak itong itapon upang tapusin ang lahat. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng silid ay nakasalubong na niya si Hades, na nagpipilit na samahan siyang magtapon ng basura. Hindi naglakas loob si Luna na hayaang kunin ni Hades ang basurahan, kaya mahigpit niya lang itong hinawakan ng walang kalungkutan. Saglit silang nagtatalo nang biglang narinig ni Luna na nagriring ang telepono sa kwarto. Nang ikonekta ang video call, lumitaw sa kabilang linya ang mga karatula ng suporta mula sa kanyang mga superior at kasamahan. Sa harap ng kanilang pagpapalakas ng loob at suporta, hindi napigilan ni Luna ang umiti. Binabati rin kita ng good luck at sana makapasa ka. Kung talagang makakapasa siya sa interview, paano ito haharapin ni Hades? Dahil ang hiling ng pamilya Hades ay hindi dapat lumabas sa publiko ang manugang ng presidente. Talagang lumahok si Luna sa interview para sa posisyon ng sign language interpreter. Sa simula, pinapanood ni Hades ang proseso ng interview mula sa kanyang opisina, ngunit napansin niyang mas mabilis ang sign language ni Luna kaysa sa kanyang pagsasalita na para bang alam na niya ang sasabihin nito. Hindi niya napigilan ang sarili na tumakbo sa lugar ng interview at hiniling na palitan ang talumpati para maisalin muli ni Luna para sa pagkakapantay-pantay. Ngunit anuman ang talumpati na ipinalit, pareho pa rin ang resulta. Ipinaliwanag ni Luna na nagpractice siya ng lahat ng talumpati ni Hades. Patuloy akong nag-aaral at nagpa-practice ng simulation. Kahit sa iyong harapan, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong ekspresyon, ay mahulaan ko na ang gusto mong sabihin. Nagulat si Hades sa resultang ito. Hindi niya napigilan ang pagkunot ng noo at nagtanong, hindi ba talaga siya makapagsalita? Dali-daling ipinaliwanag ng team leader na ang sign language interpreting ay hindi naman talaga nangangailangan ng pagsasalita. Ngunit iginiit ni Hades na kung hindi makapagsalita si Luna, hindi siya makikipag-ugnayan sa ibang kasamahan, kasama na syempre siya. Hindi inaasahan, ginamit ni Luna ang sign language upang magmungkahi kay Hades na matuto ng sign language. Hindi mahirap ang sign language, kapag natuto ka na ay makakaya mo nang makipag-ugnayan sa akin. Hindi na ipinagpatuloy ni Hades ang isyong ito. Muli siyang nagmungkahi na gusto niyang basahin ang isang orihinal na sipi upang agad na isalin ni Luna. Ang sunod-sunod na tanong at pagsubok na ito ay ikinagulat ng ibang empleyado. Bakit ganoon si Hades, ang tagapagsalita ng presidente, para lang kumuha ng isang sign language interpreter? Bukod pa rito, tila lalo siyang interesado sa kandidatong ito. Bakit? Siyempre, dahil ang taong nasa harap niya ay ang asawa ni Hades. Ginamit niya ang pagkakataong ito, gamit ang talumpati upang lihim na suriin ang isip ni Luna, na nagpapahiwatig na kailangan nilang makipag-ugnayan, at tanging ang tunay na komunikasyon ang magiging dahilan upang maging tunay silang mag-asawa. Napakahusay ng sign language ni Luna, ngunit may ekspresyon sa kanyang mukha na para bang may naintindihan siya. Pagkatapos ng interview, nagtanong ang tauhan ni Hades kung gusto niya ba ang kandidatong si Luna. Bihirang sumagot si Hades na gusto niya.
Marahil ay walang nakakaalam, ang kanyang damdamin para kay Luna ay masusubaybayan pabalik sa kanilang unang pagkikita noong kanilang kabataan. Nang panahong iyon, kasama niya ang kanyang mga magulang na bumisita sa pamilya Sol. Hindi gusto ni Hades ang isda, ngunit ipinilit ng kanyang ina na kainin niya ito, mahilig kumain ng isda ang anak ko. Nagkunwari siyang kumain, tumalikod at idinura, at nakita niyang si Luna sa ibabang palapag ay sinasaway din ng kanyang ina dahil sa sobrang pagkain, na sinabi ng ina na nakakahiya siya. Agad na naisip ni Hades na ibigay ang kanyang plato ng pagkain kay Luna, at dali-dali itong kinain. Nang makita ni Hades na masunuring tinapos ni Luna ang kanyang bahagi, nagustuhan niya ang masunurin at tahimik na babaeng ito. Hindi niya inasahan na sa loob ng maraming taon, ang masunurin at tahimik na babae sa kanyang alaala ay lumaki na. Si Luna ay nabunyag dahil sa isang larawan, at naintindihan niya na ang tunay na asawa ni Hades ay bumalik na. Mula nang ikasal si Luna, hindi nakalimutan ni Hades na magbigay ng babala habang ibinibigay ang singsing ng kasal. Kung bumalik ang may-ari ng singsing, maaaring kailangan mong ibalik ito. Agad siyang kumuha ng telepono at tinawagan si Hades, hiniling na diborsyuhin si Luna at pakasalan si Celine. Ngunit hindi inaasahan, buong-buo siyang tumanggi at ibinunyag pa na bago umalis si Celine sa Korea. Nagkakilala sila, nagkasundo kami. Hindi na kailanman magiging asawa ni Baek sa ayon si Hong In-a. Ngunit bago pa matanong ni Hong Hee-jo kung anong deal iyon, umuwi na si Baek sa ayon, kaya dali-dali niyang ibinaba ang tawag. Kinaumagahan ay ang ika-negatibo 70 anibersaryo ng pahayagan ng pamilya Hong, ang Tanvan. Ngayon, nagtipon ang mga kilalang tao, at sa labas ay iniisip pa rin na si Hong In-a ang asawa ni Baek sa ayon. Sa mga pagkakataong tulad nito, si Hong Hee-jo ay tila isang ligaw na bulaklak na hindi napapansin. Narinig niya ang mga maharlikang babae sa banyo na hinahamak siya, at ang kanyang puso ay nanakit, kaya hindi niya napigilan si T.E.F. Didens na tawagan si Baek sa ayon gamit ang teleponong iyon. Sa telepono, patuloy niyang ginagamit ang boses ng isang tagalabas upang maliitin ang kanyang sarili. Si Luna ay replika lamang ni Celine, malungkot, walang kakayahan sa lahat, sakim sa karangalan, at sumusunod para sa pera. Ngunit tinutulan ni Hades ang bawat punto, hindi malungkot si Luna, sa halip ay napakahusay niyang obserbahan ang kanyang kapaligiran. Hindi siya sakim sa pera, mahal lang niya ang kanyang ina, kaya hindi niya kayang labanan ang utos nito. Dati, pakiramdam ko ay napakaingay ng mundong ito, puno ng sakim na tunog, si Luna lang ang tahimik. Napakatahimik na sa bawat tingin ko sa kanya, pakiramdam ko ay kumakalma ang aking kaluluwa. Huwag ka na lang magsalita, si Luna ay hindi isang ordinaryong kopya, kundi isang ganap na bagong wika. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Luna ang umiyak at tanungin siya, kung ganoon kabuti si Luna, bakit mo pa rin siya tinatrato na parang hindi nakikita, bakit ayaw mong kilalanin siya bilang asawa? Ngunit hindi niya inasahan na sa sumunod na segundo ay itinulak na ni Hades ang pinto ng terrace, at nagkatitigan sila habang hawak ang kani-kanilang telepono. Tapos na, nahulog na ang maskara ni Luna. Sa totoo lang, matagal nang pinaghihinalaan ni Hades na ang kanyang pipi na asawa ay kayang magsalita. Sinubukan niyang alamin ang katotohanan mula sa kanyang biyenan. Mayroon akong katanungan, bakit hindi makapagsalita si Luna? Pinilit ng biyenan na hindi makapagsalita si Luna. Ipinaliwanag na pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, dahil sa labis na pagkakasala, kaya nagkaroon siya ng selective mutism. Ngunit sa mata ni Hades, hindi maaaring ibunton kay Luna ang kasalanan ng aksidenteng iyon noong bata pa siya. Ang pag-ugali ng biyenan na sinisisi si Luna ay labis na ikinagalit ni Hades. Si Luna ang aking asawa, mangyaring huwag mo siyang pakitunguhan ng basta-basta sa salita man o sa gawa. Nainsulto ang biyenan sa pahayag na ito, at nakaramdam lamang ng tuwa. Anong nangyayari sa batang ito, ipinagtatanggol na naman niya si Luna. Sa puntong ito, tanging si Luna lang ang nasa puso ni Hades. Nakita lang niya ang panyo ni Luna sa kamay ng waiter, at agad na tinanong kung saan nagpunta si Luna at dali-daling sinundan ito. Nakita niya itong nakatayo sa terrace na may hawak na telepono, mukhang matutumba. Akala ni Luna ay natuklasan na ni Hades ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya natisod siya at muntik nang mahulog. Agad na tumakbo si Hades at nasalo siya. Ngunit naaalala ang mapanganib na eksena kanina, hindi niya napigilan ang pagalit kay Luna. Bakit ka nakatayo sa railing? Gusto mo bang mawala o nawala ka na? Muntik na umiyak si Luna sa pagsaway niya, at agad na nahuli ni Hades ang tunog na inilabas ni Luna, na lalo pang nagpapatunay na kaya niyang magsalita. Ayaw lang niyang sabihin sa kanya. Sa muling pag-iisip, nang makita niya si Luna kanina, malinaw na maihawak itong telepono, at mukhang may kausap, ngunit ayaw pa rin kausapin siya. Labis na nababagabag si Hades, halos masiraan ng bait, nais gumawa ng isang bagay kay Luna, ngunit hindi niya magawa. Sa huli, tanging isang mahinang pagpuna lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Luna, paano ka naging ganyan? Sa huli, kinailangan pa ring magalang na isuot ni Hades ang shawl sa kanyang asawa. Hindi nagpapasalamat si Luna at tumakbo sa elevator upang umalis. Pagkaalis niya, nakatanggap ng tawag si Hades mula sa kanyang sekretarya. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang tawag mula sa misteryosong tao. Natukoy nila ang lokasyon ng tumatawag na nasa hotel kung saan nagtatrabaho si Hades.
Nakaisip si Hades ng isang ideya. Ang tumatawag na ito ay masyadong maraming nalalaman tungkol sa kanyang mga lihim at lubos na nakakakilala kay Luna, kaya posibleng si Luna ang tumawag. Ngunit sa muling pag-iisip, sa kanyang pagkakakilala kay Luna, hindi ito makakagawa ng ganoong kalaking bagay. Pagka-uwi, hindi pa rin niya makalimutan ang katotohanan na kayang magsalita ni Luna. Hindi niya napigilan ang pagtatanong sa kanya, bakit? Bakit mo kailangang itago ito ng ganito? Niloko mo ako sa loob ng 20 taon. Sa galit na tanong ni Hades, nanatiling kalmado si Luna. Nag-type siya sa telepono, lahat ay mailihim, wala bang tinatago sa akin si Hades. Agad na natahimik si Hades, at sa loob ng ilang araw ay nanatili siyang malungkot. Nalaman ng kanyang tauhan sa pagtatanong na ito ay tungkol sa problema sa kasal, at maingat na nagbigay ng payo, kung gusto mong maging mapayapa ang mag-asawa, minsan ay mas mabuting ipikit ang isang mata at buksan ang isa pa. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ang resulta ng interview ni Luna, at nakapasa siya, naging opisyal na sign language interpreter ng Presidential Palace. Naghahanda na ang pangkat para sa welcome party ng bagong interpreter. Karaniwan, hindi sumasali si Hades sa mga aktibidad na ito, ngunit sa pagkakataong ito, bigla siyang nagpahayag na dadalo siya. Hindi na kailangang sabihin, syempre, para ito sa kanyang asawa, si Luna. Gusto pa niya itong regaluhan ng formal na kasuotan na maaaring isuot sa mga formal na okasyon, bilang pagbati sa kanyang bagong trabaho. Sa kabilang banda, si Juno, dating kaibigan ni Luna, ay sinamahan ang host ng Dihi sa misteryosong mansyon na minsang pinuntahan niya noong bata pa siya, at isinalaysay ang nakakatakot na insidente at ang misteryosong batang lalaki na matagal nang gumugulo sa kanya. Noon, nakakita siya ng isang maliit na pusa sa mansyon, at hindi niya inaasahan na ang parang robot na batang iyon ay kumuha ng kutsilyo, binuksan ang tiyan ng pusa at pinutol ang buntot nito. Sinabi ni Juno na natakot siya sa kwentong ito kaya tumakbo siya palayo. Mula noon, hindi na siya naglakas loob na maglaro sa mansyon na ito. Di nagtagal, inampon siya ng kanyang mga magulang at umalis siya sa ampunan. Ngunit pagkaalis niya, sunod-sunod na nawala ng mga bata sa ampunan. Naramdaman ni Juno na ang mga nawawalang bata ay may kaugnayan sa misteryosong batang iyon. Dahil siya ang unang nakatuklas ng mansyon, ang mga batang iyon ay pumunta doon para maglaro dahil sinabi niya na mayroong magagandang laruan sa mansyon. Dahil dito, nakaramdam si Juno ng pagkabahala. Palagi niyang iniisip na siya ang dahilan kung bakit nawala ang mga bata na dahil sa pagkausyoso ay nagpunta sa mansyon at nakaranas ng masamang kapalaran. Upang masagot ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon, gumawa siya ng nilalaman na may kaugnayan sa kaso. Nilalayon niyang makuha ang atensyon ng publiko at imbestigahan ang kasong ito upang linawin kung bakit nawala ang mga bata at kung sino ang batang iyon. Sa kabilang banda, habang bumibili ng damit si Hades para kay Luna, bigla niyang napansin na nakatanggap ito ng mensahe mula kay Juno. Binati ni Juno si Luna sa kanyang matagumpay na aplikasyon at inanyayahan siyang magdiwang. Agad na nagselo si Hades at nagpumilit na sumama at sa buong hapunan ay si Juno ang kanyang target. Hindi rin madaling takutin si Juno, sinadya niyang ipakita na mas malapit siya kay Luna at kusang binanggit ang tunay na pangarap ni Luna at ang kanilang kwento noong kolehiyo. Noon ay natutulog siya sa silid ng radyo nang bigla niyang marinig ang musika. Nagising siya at nakita si Luna na nakasuot ng headphone at sumasayaw sa musika. Mula noon ay nagkakilala na sila. Madalas bumibisita si Luna sa silid ng radyo, kaya alam ni Juno na ang tunay na pangarap ni Luna ay hindi isang sign language interpreter, kundi isang host. Ang babaeng host na nakaupo sa tabi niya ay hindi napigilan ang manukso, may relasyon ba kayo noong kolehiyo? Ang mukha ni Hades ay mas maitim pa sa ilalim ng kaldero. Nang makita niyang mag-aaway na naman silang dalawa, kailangan ni Luna na putulin ang kanilang usapan na nagkunwari na pupunta sa banyo. Pagkalabas pa lang niya ay nakatanggap na siya ng mensahe mula sa kanyang ate, si Celine. Hindi alam ni Luna kung paano sasagutin. Sa totoo lang, magkakakilala na sina Luna, Celine, at Hades mula pa noong bata pa sila. Matapos ang aksidente sa sasakyan, naglaho si Celine, at si Luna ang palaging maihawak ng notebook at nagsisilbing interpreter ni Celine. Noong panahong iyon, napakapait na ni Hades, kung magkamali ka pa, bubuhusan kita ng malamig na tubig. Ang ganoong kahirap na tanong, isinulat ni Luna sa notebook para sa kanyang ate, upang isalin, Celine, ulitin mo, kaya mong gawin ng mas mahusay. Pagkalipas ng 20 taon, hinabol ni Hades si Luna palabas, at kusang tinawagan ang misteryosong tao. Nahulaan na niya ang katotohanan, sa pag-aakalang si Luna ay pinilit na magpanggap na pipi dahil kay Celine, upang hindi malampasan ang dalaga ng pamilya Sol. Si Luna naman ay nanirahan sa pamilyang iyon, at tanging ang pagbabasa ng ekspresyon ng iba ang kanyang alam, pinilit na huwag magsalita. Umilag si Luna sa pagtugon, sa halip ay tinanong si Hades na dati ay nagsabing hindi siya bibitaw, kung magbabago ba ang sagot na iyon kapag bumalik na si Celine. Kinumpirma ni Hades na hindi ito magbabago, ngunit hindi maintindihan ni Luna, bakit? Hindi ako ang tunay na anak ni Chairman Sol, bakit kailangan mong ako? Hindi pa man nakakasagot si Hades, nang tawirin niya ang kalsada ay muntik na siyang masagasaan ng papalapit na sasakyan. Hinila siya ni Luna at nailigtas ang kanyang buhay. Nagalak si Hades nang marinig niyang tinawag ni Luna ang kanyang pangalan.
Gusto niya na mas magsalita pa siya. Kung gusto mo, ang mga salitang matagal mo nang tinatago ay maaari mo nang sabihin. Ngunit ayaw pa ring magsalita ni Luna. Wala nang magawa si Hades, kaya sinimulan niyang matuto ng sign language upang makipag-ugnayan kay Luna. Tila nagiging maayos ang lahat. Hindi inaasahan ni Luna na ang misteryosong tao na laging nagbabanta sa kanya ay muling tumawag. Niyurakan niya si Luna na dati ay gusto nitong makipaghiwalay, ngunit nang muntik nang masagasaan si Hades ng sasakyan ay hindi siya nag-atubiling iligtas ito. Bakit mo gustong makipaghiwalay ako sa kanya? Napakasimple ng sagot ng misteryosong tao, gusto niyang sirain si Hades. Sa totoo lang, alam na ni Hades, nakipag-ugnayan ang kanyang sekretarya sa technical department para i-recover ang recording at direktang ipinakita ang boses ni Luna. Pagkarinig pa lang ni Hades ay nakilala na niya si Luna, ngunit hindi siya nangahas na maniwala na ang kanyang sariling asawa ang patuloy na tumatawag at nagbabanta na makipaghiwalay sa kanya. Kailangan nang niyang lokohin ang sarili at hiniling sa sekretarya na magbigay pa ng samples para ipagpatuloy ang pagsusuri upang malaman kung ang mga boses na ito ay ganap na tumutugma sa boses sa banta ng tawag. Pagbalik sa hapagkainan, lasing na lasing siya na hindi pa niya nararanasan. Umuwi si Luna ng mas maaga at nang makita siyang nakaupo pa rin sa sasakyan, kinailangan niyang alalayan si Hades pa uwi. Ang resulta ay pagkapasok pa lang sa pinto ay natisod na siya at saktong bumagsak sa kanya. Nang magising si Hades ay kinabukasan na. Namamanhid ang kanyang braso, at nang lumingon siya ay nakita niyang natutulog si Luna sa kanyang mga bisig. Ngunit ganap na hindi matandaan ni Hades kung ano ang nangyari kagabi. Muling nagbigay sa kanya ng nakakagulat na balita ang sekretarya. Bagaman handa na si Hades sa mental, ngunit ang teknikal na pagsusuri ay nagpakita na ang boses na misteryosong tao na patuloy na tumatawag at nagbabanta sa kanya ay ganap na tumutugma sa boses ni Luna na labis pa rin niyang hindi matanggap, at sa katunayan ay labis siyang naapektuhan. Sa muling pag-iisip, ang bawat tawag mula sa misteryosong tao ay pilit siyang pinapalayo kay Luna at pinipilit siyang hiwalayan ito. Ngayon lang naintindihan ni Hades na gusto siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Hindi siya naniniwala na kasabwat si Luna sa kidnapper, at lalo na't hindi siya naniniwala na pinilit siya ng sinuman. Ngunit ang mga damdaming ito ay hindi mailabas at walang sinumang makakasagot sa mga pagdududa. Patuloy pa ring tinuturuan siya ni Luna ng sign language gaya ng dati. Isinulat niya ang galit, puot, pagkakasundo at pagpapatawad. Ano ang sign language na ito? Pagpapatawad. Unti-unting tinuruan siya ni Luna ng sign para sa salitang pagpapatawad. Habang natututo si Hades, lalo siyang nagiging balisa, tunay ngang napakahirap. Binagsak niya ang pinto at umalis. Kasabay nito, ang ina-inahan ni Hades ay umiinom din ng murang alak dahil sa kanyang tunay na anak. Inakala ng ama-amahan ni Hades na nagsisisi lang siya. 20 taon na ang nakalipas, alam nating dalawa kung ano ang naramdaman natin, hindi ba? Nang magpasya tayong isuko ang batang iyon, ang una nating reaksyon ay hindi kalungkutan, kundi malinaw na kaluwagan. Agad na bumalik ang alaala ng ginang ng pamilya Hades sa nakaraan. Nakita niya mismo sa malaking bathtub na ang magagandang goldfish ay hinugot ang bituka at ang tanawin ay napakalupit na nakakatakot. Lahat ng ito ay galing sa kamay ng isang bata na dapat ay inosente at maliwanag. Hindi niya napalaki ng maayos ang kanyang anak, kaya kinailangan niyang ikulong ang bata na may malupit at uhaw sa dugong katangian na parang halimaw sa silid, habang siya naman ay umiiyak sa labas ng pinto. Sa huli, isinuko niya ang bata, ngunit sa loob ng maraming taon ay nagdusa rin siya dahil dito. Ang relasyon ng pamilya ay isang bagay na halos walang pamilya ang kayang pangasiwaan ng maayos. Para kay Luna, ang kanyang nominal na kapatid na si Celine ay isa ring bangungot. Matagal nang umiiwas si Luna, ngunit sa huli ay kinailangan niyang makipagkita kay Celine na bumalik sa bansa. Ngunit pagkakita pa lang niya kay Celine, muli niyang naalala ang mapagmataas at mayabang na pag-ugali ng dalaga ng pamilya So sa kanilang unang pagkikita. Buong pagkabata niya ay puro pag-iingat na parang isang alipin na sumusunod sa dalagang ito. Ilang taon na ang lumipas, lumaki na si Luna at nananatiling maingat sa harap ni Celine. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nagsalita si Celine. Noon pala, matapos pumunta sa ibang bansa, sumailalim si Celine sa operasyon, gumaling ang kanyang tainga, ngayon ay nakakapagsalita na ako, hindi na kailangang manahimik. Medyo nalito si Luna, hindi napigilan ang kumuha ng telepono at mag-type ng tanong kung matagal na bang alam ni Celine na hindi talaga siya pipi kundi nagpapanggap lang. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Celine na ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita si Luna ay dahil gusto niyang sundin ang kanyang damdamin. Ang dalaga ng pamilya Sol ay may problema sa pandinig, ngunit palagi niyang pinipiling magpanggap na hindi alam. Ngayon na magaling na ang kanyang tainga, pinapayagan na niya si Luna na maging normal na tao. Agad na labis na nasaktan si Luna, tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, ayaw na talaga niyang magsalita. Hindi niya inaasahan na pagkaalis niya, magpapadala si Celine ng mensahe na nagsasabing sa totoo lang, nagkita sila ngayon dahil mayroon siyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin kay Luna ang katotohanan. Noong panahong iyon, hindi siya gustong tumakas sa kasal kaya niya itinulak si Luna kay Hades, kundi si Hades mismo ang humiling na palitan ito kay Luna.
Noong panahong iyon, gusto ni Hades na mapanatili ang relasyon ng dalawang pamilya, at itinuring si Luna na parang isang anak na babae. Sa sandaling ito, ginulo ni Hades ang silid-tulugan ni Luna, naghahanap ng telepono na ginamit upang bantaan siya. Nahuli siya ni Luna sa akto pagka-uwi. Nagkunwari si Hades na naghahanap ng dahilan upang hindi umalis, nang makita niya ang sexy na damit panloob sa sulok, ay sinadya pa niyang kunin at isabit kay Luna. Hindi mapakali si Luna at agad na lumapit, aksidenteng naitulak siya. Nahulog silang dalawa sa kama, at sa sandaling nagkatitigan sila, bumilis ang tibok ng puso ni Hades, at agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Hades, baliw ka na ba? Hindi niya inaasahan na sa kalagitnaan ng daan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa misteryosong tao, buong araw kitang iniisip. Sa pagkakataong ito, gusto ni Luna malaman kung totoo bang nagkaroon ng kasunduan si Hades kay Celine. Gusto ba niya siyang gawing hostage sa isang kasal para sa kapakinabangan? Inamin ni Hades na totoo ngang nakipagkasundo siya kay Celine. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil mula pagkabata ay madalas siyang bangutin, at tanging kapag nakita niya ang anino ni Luna na nagprapractice ng sign language, sa gabi ay nakakaramdam siya ng kapayapaan. Sa madaling salita, gusto na niya si Luna mula pagkabata, kaya gusto niya itong iligtas. Hindi niya inaasahan na ang kanilang kasal ay magiging bagong kulungan ni Luna. Tungkol naman sa kung bakit siya malamig noon, akala niya ayaw ni Luna ang kasal na ito, at sa lalong madaling panahon ay hihiwalayan siya. Ayaw niyang mag-invest ng damdamin, ayaw niyang itali si Luna para bigyan siya ng pinakamalaking kalayaan. Ngunit sa totoo lang, gusto ni Luna na makipaghiwalay dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan sa kasal na ito, at pinapalamig siya. Sa madaling salita, talagang nasaktan siya dahil umasa siyang makakatanggap ng pagmamahal mula kay Hades, ngunit lamig lamang ang kanyang natanggap. Sa puntong ito, ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa ay sa wakas ay nabuksan. Naintindihan ni Hades na ang tunay na gusto ni Luna ay ang kanyang atensyon, pag-unawa, at tunay na pag-ibig, maibibigay ko iyan sa iyo. Sa puntong ito, tila nakikita na ni Luna ang ekspresyon ni Hades, kung gusto mo, gaano man karami ang gusto mong ibigay ko sa iyo, kaya kong ibigay. Ngunit hiniling ni Hades na mangako siya, kung kaya kong gawin ito, ang 406 ay hindi natatawag upang magbanta at pilitin akong makipaghiwalay. Pagkababa ng telepono, agad na kumilos si Hades, nag-organisa ng team building activity para sa lahat ng empleyado ng Presidential Palace na gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang hayagang ligawan ang kanyang asawa. Dali-dali siyang nagpadala kay Luna ng love bento, at nag-hire pa nga si Hades ng food truck para magpadala ng love bento sa lahat ng empleyado. Nang matanggap ni Luna ang bento, hindi maiwasan ang kanyang puso na kiligin. Sa sasakyan, kaswal na pumili si Luna ng upuan, at isang lalaking interpreter ang akmang upo sa tabi niya, ngunit hinila siya ni Hades. Pagdating sa lugar ng team building activity, nagpumilit si Hades na makasama si Luna sa parehong koponan para sa kompetisyon. Sa unang laro, isang sayaw na kompetisyon, agad na natanggal si Hades sa loob ng 3 segundo. Napabuntong hininga si Luna, sinabing huwag na siyang magsalita pa, at sundin na lang siya. Sa pamumuno ni Luna, matagumpay silang nanalo. Ang susunod ay ang three-leg race, kung saan mas naging magaling silang dalawa, at nanalo muli. Hindi napigilan ni Hades ang kanyang tuwa at niyakap si Luna at inikot ito. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng kanilang mga kasamahan. Nang makarecover, dali-dali si Hades na nagpaliwanag, paumanhin, masyado lang akong nasisiyahan. May karapatan ang nanalo na pumili ng premyo, ngunit walang gusto si Hades, tanging isang larawan lamang kasama si Luna. Pagkatapos ng mga bahaging ito, ang huling aktibidad na lang ay ang pag-akyat sa bundok. Inuna ni Hades si Luna sa tuktok ng bundok. Plano niyang kumuha ng larawan kasama si Luna, ngunit hindi niya inaasahan na walang sensibilidad ang kanyang mga kasamahan na agad na lumapit at humiling ng larawan. Habang kumukuha ng larawan kasama ang mga kasamahan, bigla na lang may lumitaw na grupo ng mga babae na nakakilala kay Hades bilang tagapagsalita ng presidente at nag-agawan upang makuhanan ng larawan kasama niya. Isang grupo ng mga tao ang pumalibot kay Hades at si Luna ay naitulak sa likuran. Bigla, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw, Diyos ko, anong gagawin natin? May nahulog. Agad na nataranta si Hades, Luna, Luna. Matapos ang isang araw at isang gabing paghahanap, hindi lang ang search and rescue team ang hindi nakahanap kay Luna, kahit ang drone ay hindi makahanap ng sinuman. Sa ganitong taas, napakababa talaga ng posibilidad na makaligtas. Marahil ay hindi pa panahon ni Luna, hindi talaga siya namatay, nahulog lang siya sa ilalim ng bangin, masakit ang buong katawan at nasira ang kanyang telepono. Ngunit sa bag ni Luna, ang telepono na ginamit upang bantaan si Hades ay buo pa rin. Matagal siyang nag-alinlangan, alam niyang sa pagkakataong ito kung tatawagan niya si Hades para humingi ng tulong ay para na ring inilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit kung hindi niya tatawagan, baka hindi na talaga siya makatakas. Walang magawa si Luna kundi pindutin ang numero, nagdarasal na sana ay hindi siya pabayaan ni Hades. Hindi niya alam na sa oras na ito, halos mabaliw na si Hades sa paghahanap sa kanya, at nang makatanggap ng tawag ay halos maiyak na siya.
Hindi niya inilantad ang pagkakakilanlan ni Luna. Sinabi lamang niya rito na naghanda siya ng emergency flare sa bag ni Luna at sa sandaling paputukin niya ang flare, matutukoy niya ang kanyang lokasyon. Agad na iginapang ni Luna ang kanyang masakit na katawan upang hanapin ang flare at sinindihan ito. Sige, nakita ko na. Nang makita ni Hades ang flare na umakyat, napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Luna na huwag matakot, darating na siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Luna ang ganoong sandali ng buhay at kamatayan. Noong bata pa siya, ang buong pamilya ay nagpunta sa isang road trip at nagkaroon sila ng aksidente. Noong panahong iyon, direktang nilampasan siya ng ambulansya. Nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan at sinisi siya ng kanyang ina, hindi lahat ng buhay ay pantay-pantay ang halaga, Luna. Ang boses ni Hades ang nagbalik sa kanya sa realidad, Luna. Tiningnan niya ang figura ni Hades na tumatakbo patungo sa kanya at nakaramdam siya ng kaluwagan na maihalo-halong damdamin ng kapaitan at pagkaantig. Sa mundong ito, kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya mahal, ngunit si Hades ay mahal siya at nagmamalasakit sa kanya. Kahit hindi siya sumisigaw para sa tulong, tatakbo pa rin si Hades upang iligtas siya kapag siya ay nasa panganib. Sa sandaling ito, nakakasiguro na si Luna na gusto siya ni Hades. Nagsimula siyang nagsisisi kung bakit hindi niya agad nasabi na gusto rin niya si Hades. Dala ang pagsisisi na iyon, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na si Luna. Luna, maayos ka ba? Nakikita mo ba ako? Hindi niya napigilan ang paghila kay Hades at gusto niyang hilingin na huwag siyang umalis. Labis na natuwa si Hades na sa wakas ay nagsalita na siya. Ngunit nang huminahon si Luna, nagsimula siyang mag-alala na masyado na siyang nabunyag, natatakot na baka matuklasan ni Hades na siya ang 406 na laging tumatawag upang bantaan siya. Kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ang tanging naghihintay sa kanya ay diborsyo at galit mula kay Hades. Maghiwalay na tayo, si Luna ay walang pinagkaiba sa 406, ang dahilan ay nasa iyo kaya kailangan mong magbayad ng 20 bilyong multa sa paglabag sa kontrata. Ngunit nang bumalik siya sa silid ng ospital, si Hades ay napakalambing pa rin sa kanya, okay lang, matagal ko nang alam na kaya mong magsalita. Nakita rin ng kanyang ina ang lambing at pagmamalasakit ni Hades kay Luna. Nagpapaganda siya sa beauty clinic at inakala niyang dumating din si Luna. Napakamahal mo talaga sa akin. Ano ang sikreto mo? Ngunit nang tuwang-tuwa siyang hilahin ang taong nasa kama, saka lang niya nalaman na hindi pala si Luna ito, kundi ang panganay na anak na babae ng pamilya Sol, si Celine. Matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka? Si Celine, sa totoo lang, ay walang magandang impresyon sa ina-inahan niyang ito. Sa mata ni Celine, gusto lang ng ina-inahan niyang ito na ipagbili ang kanyang anak na babae, kaya't bago ang kasal ay sinadya niyang magpadala ng test report kay Celine. Ang test report na ito ay nagpakita na si Hades ay hindi ang tunay na anak ng kandidato ng presidente. Dahil sa lihim na ito, tumakas si Celine sa kasal, at ang dalawang tunay na anak na babae ng ina-inahan ay ikinasal kay Hades. Ngunit sa harap ng pagtatanong ni Celine, nagkunwari ang ina-inahan na nagulat, ano ang sinasabi mo? Mukhang hindi galing sa ina-inahan ang test report na iyon, kaya nalito rin si Celine. Ngunit sa puntong ito, kailangan pa ring ipaglaban ng ina-inahan ang kanyang tunay na anak na si Luna. 3 beses niyang binalaan si Celine na huwag isipin na bawiin si Hades, hindi ka dumating para manira, kundi para iligtas si Luna. Ang ama-amahan ni Hades, bilang kandidato ng presidente, matapos malaman ang balita ay agad na nagpatawag ng press conference, nagpahayag na hindi ito aksidente kundi isang teroristang gawain na target siya, isang kandidato ng presidente. Hindi man lang naantig si Hades sa balita, sa halip ay labis siyang nadismaya na ginamit siya ng kanyang ama-amahan upang makakuha ng atensyon. Sinusubukang kunin ang simpatya ng publiko para makakuha ng boto. Sa isang banda, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itago ang lahat ng balita tungkol sa pagkakasugat ni Luna at huwag itong ibunyag sa labas kahit kaunti. Sa kabilang banda, binalaan niya ang kanyang ama-amahan, ito ang aking taos-pusong payo, pakiusap huwag mo nang gamitin ang isyong ito. Agad na nagalit ang kanyang ama, sinisi siya na nakalimutan niya ang pangalang Hades na ibinigay nito sa kanya. Dahil sa pagpuna na iyon, lumitaw sa isip ni Hades ang lahat ng madilim na anino na pinasa niya sa ilalim ng pangalang Hades sa loob ng maraming taon. Lahat ng talagang gusto ni Hades ay hindi ang kanyang gusto, kailangan niyang maging maingat at magsikap na umarte. Mula noon, ayaw niyang maging si Hades. Ngayon, ang patuloy na pamimilit ng ama ni Hades ay lalong nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. Nag-away silang dalawa at naghiwalay ng hindi masaya. Nang bumalik si Hades sa silid ng ospital at kaharap si Luna, nawala ang kanyang galit. Dinalhan niya si Luna ng lahat ng damit na kailangan niyang palitan, pati na rin ang pagkain na angkop para sa isang nasugatan, at gusto pa niyang manatili sa ospital upang alagaan siya. Nang marinig ni Luna na gusto niyang manatili sa silid ng ospital, bumilis ang tibok ng kanyang puso, dito ka matutulog. Nakatulog na tayo ng magkasama. Binuksan lang ni Hades ang gripo sa banyo at marami nang naisip si Luna.
Sa totoo lang, gusto lang ni Hades na hugasan ang kanyang buhok. Maraming taon na silang kasal, ngunit sa muling pag-iisip, hindi pa sila kailanman nagkasama sa isang silid o nagkaroon ng anumang matalik na kilos. Mahirap sisihin si Luna kung bakit siya nahihiya sa bagay na ito. Pinilit niyang tiisin hanggang sa oras ng pagtulog, ipinikit ang kanyang mga mata at humiga ng ilang sandali, pakiramdam niya ay palihim na umakyat si Hades sa kama, at ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Teka, hindi pa ako. Ngunit sa totoo lang, kinuha lang ni Hades ang remote para ibaba ang kama ng ospital, at masyado lang siyang nag-isip. Pinilit ni Luna na pigilin ang kanyang kahihiyan, at sa huli ay nakatulog din, ngunit sa kanyang pagtulog, napansin niyang umalis si Hades sa silid ng ospital. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng terorista, si Luna ay naging takot na parang ibon na natatakot sa sanga at gusto niyang tawagan si Hades. Hindi sinasagot ni Hades ang tawag, nagpadala lang siya ng mensahe na nagsasabing naghihintay siya ng tawag. Nalaman ni Luna na hinihintay ni Hades ang tawag mula sa 406 at dali-dali siyang kumuha ng telepono at tinawagan ito. Hindi niya inaasahan na liligawan siya ni Hades, na ikinagalit at ikinabahala ni Luna, may asawa ka na. Siguradong natutulog na si Luna ngayon. Nakita ni Hades na talagang nag-aalala na si Luna, kaya bumalik siya sa seryosong tono at sinabi ang tunay niyang gusto ngayong gabi. Alam niya na ang 406 at ang bomberong terorista ay hindi iisang tao. Tiyan niyang mahuhuli ang teroristang nagpahirap kay Luna, anuman ang halaga, ibabalik niya ng maraming beses ang sakit na dinanas ni Luna. Kaya ngayon, hinihingi ni Hades sa 406 na sabihin sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa terorista. Matapos itulak sa bangin, tuluyan nang nawalan ng ilusyon si Luna tungkol sa terorista. Alam niyang kung hindi siya makikipagtulungan upang mahuli ang taong ito, baka hindi na siya maging swerte sa susunod. Kaya sinabi niya kay Hades ang lahat ng katangian ng terorista. Ang taong ito ay humigit kumulang 185 sentimetro ang taas. Ang pinakamalinang na katangian ay mayroon itong kakaibang kulay ng mata at nautal kapag kinakabahan, nasa edad 30. Itinala ni Hades ang impormasyong ito at agad na inilantad ang sunod-sunod na mga insidente ng pagbabanta at pangingikil. Iniulat ito sa pulisya at ibinigay ang mga tiyak na katangian ng terorista. Ito ay impormasyong inilabas lamang sa publiko. Sa totoo lang, mayroon ng hula si Hades tungkol sa salarin. Una sa lahat, ang teroristang ito na inilantad, ayon kay Luna, ay tila may problema sa emosyonal na regulasyon. Ang isang taong madaling makaramdam ng pagkabahala ay hindi kayang gawin ang lahat ng lihim. Ang serye ng mga insidenteng ito ay mayroon pang isang kasabwat, at ang kasabwat na ito ay maaaring napakalapit kay Hades, mismong ang taong nasa tabi niya. Kung hindi, paano malalaman ng terorista ang schedule at mga relasyon ni Hades? Ngayon, pagkalabas pa lang ng balita, ang teroristang nailantad ang pagkakakilanlan ay talagang nagalit sa kusang paggawa ng kasabwat. Sa una, nagkasundo sila na si Hades lang ang target, ngunit ngayon ay sinadyang saktan ng kasabwat si Luna na naglantad sa pagkakakilanlan ng terorista na laging nasa unahan. Tawagin natin ang teroristang ito na nakahood at ang isa naman ay ang utak sa likod. Ipinaliwanag ng utak sa likod na ang biglaang paglipat ng target upang salakayin si Luna ay dahil gusto niyang sirain ang pinahahalagahan ni Hades upang maranasan nito ang pakiramdam ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ngayon, ang solusyon ng utak sa likod sa problema ay ang nakahood ay mabilis na kunin ang telepono na ginamit upang mangikil kay Hades na nasa kamay ni Luna. Agad na nagpadala ng mensahe si Juno kay Luna. Una sa lahat ay itinanggi niyang hindi niya itinulak si Luna. Sinabing kung ayaw na ni Luna na makipaghiwalay, ibalik na lang niya ang telepono sa kanya at susunduin niya ito. Pagkabasa pa lang ni Luna sa mensahe ay nakarinig siya ng ingay sa pinto. Agad siyang natakot na parang ibon na takot sa sanga at tumakbo upang isara ang pinto. Luna! Luna! Natakot si Hades at binasag ang pinto para makapasok. Nang makita siya ni Luna ay parang naligtas siya. Yumakap sa kanya ng nanginginig at isinalaysay ang mensaheng ipinadala ng terorista. Nagdulot ng matinding galit kay Hades ang mga mensaheng ito. Sa kabilang banda, dahil sa paglabas ng balita, naghula ang lahat na may ginawang kaduda-duda si Hades kaya siya nangingikil. Nang makita ni Luna ang mga komento ng netizens, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Hades. Sinabi ni Hades sa kanya na huwag siyang mag-alala para sa kanya. Hindi siya nagsisisi, ang tanging gusto niya ay makapamuhay si Luna ng mapayapa at maayos. Ang pag-ugali ni Hades na laging iniisip si Luna ay lubos na nagpahiyang sa kanya. Sa hating gabi, sa wakas ay nagpasya si Luna na ibigay sa kanya ang telepono upang matulungan si Hades na mahuli ang kriminal at kasabay nito ay aminin ang lahat. Hindi niya inaasahan na pagkatapos tawagan si Hades, alam niyang gusto siyang makita ng 406 at nagkita sila sa amusement park, isang lugar na hindi niya napuntahan mula ng aksidente sa sasakyan. Sumunod si Luna sa direksyon, sumakay sa karusel at kumain ng ice cream. Bilang kapalit sa lahat ng kanyang kakulangan noong bata pa siya, at sa wakas ay nakilala si Hades sa tuktok ng tour. Salamat sa iyong pagsisikap, 406. Hindi makapaniwala si Luna na alam na ni Hades ang katotohanan, ngunit hindi pa rin siya kinamumuhian. Ngunit paano siya kamumuhian ni Hades? Mahal na niya ito.
Sa huli, nagkaroon sila ng pagkakataong linawin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at naghalikan. Nang gabing iyon, umuwi sila at personal na gumawa si Hades ng egg custard para sa kanya. Labis na naantig si Luna, ngunit medyo hindi rin maintindihan kung mahal na mahal mo ako, bakit sa loob ng maraming taon nating kasal ay ayaw mo akong kasama sa pagkain. May sariling dahilan si Hades. Mula pa sa simula ay alam na niya na ito ay isang politikal na kasal, at maaaring si Luna ay hindi kusang loob na pinakasalan siya, kaya ayaw niyang pilitin itong gumawa ng anumang matalik na kilos, mas mainam na panatilihin nilang magkalayo. Natatakot si Hades na baka lalo siyang mahulog sa pagmamahal kay Luna, na magiging dahilan para hindi niya ito kayang pakawalan. Sa totoo lang, may gusto rin akong sabihin sa iyo. Ibinigay niya kay Hades ang mensahe ng terorista upang basahin. Pagkatapos basahin ito ni Hades, inalon niya si Luna na huwag nang mag-alala tungkol sa taong ito, at ipaubaya na sa kanya ang lahat. Tiyak na mahuhuli niya ang mastermind, at kasabay nito, hindi niya ibibigay ang teleponong ito sa pulisya, dahil si Luna ay may kaugnayan sa pagduko. Ngunit ang taong ito ay malamang na isang malapit sa kanila, kaya para sa kaligtasan, mas mainam kung hindi muna magsasalita si Luna sa harap ng iba sa panahong ito. Nakita ni Luna ang pag-ugali ni Hades na mahirap pa ring paniwalaan, tinanggap niya ang lahat tungkol sa kanya, nang hindi pinapansin ang kanyang pagtatago. Sa harap ng ganoong Hades, gusto lang niyang hawakan ito ng mahigpit, natatakot na mawala. Ngunit paggising niya kinabukasan, nalaman niyang siya lang ang nasa bahay. Umalis si Hades nang walang paalam, at nang tawagan niya ang numero ay naging hindi magagamit, walang sumasagot. Ang matinding takot ang nagpatumba kay Luna, na humahagulgol at bumuhos ang mga luha. Habang nasasaktan, bigla siyang nagising, at napagtanto na ang lahat ay bangungot lamang. Agad na binuksan ni Luna ang pinto ng silid ni Hades, at nang makita niyang mahimbing pa rin itong natutulog, ay nakahinga siya ng maluwag, at hindi napigilang hawakan ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kilos na ito ay magpapagising kay Hades, na agad siyang hinila sa kama, mahimbing ba ang tulog mo? Naglambingan silang dalawa ng sandali, nang bigla na lang nakatanggap si Hades ng mensahe mula sa kanyang tauhan. Natagpuan nila ang lokasyon ng terorista sa pamamagitan ng pag-trace ng telepono. Nang makita ang lokasyong ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hades. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang tauhan na huwag sabihin sa iba at maghanda na siyang personal na imbestigahan ito. Ngunit natatakot siya na pagkaalis niya, malalagay sa panganib si Luna na nag-iisa. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang biyenan. Gayunpaman, partikular na hiniling ng biyenan na huwag umuwi si Luna sa bahay ng kanyang ina. Sinabi ng chairman na umuwi ka muna, ngunit hindi mo magagawa, kailangan mong maging maingat. Kasabay nito, muling nagpadala ng mensahe ang terorista kay Luna, sinabing hindi niya naunawaan si Hades, kahit 1%, at pagkatapos ay nagpadala ng link ng video. Sa kabilang banda, ang ama-amahan ni Luna ay nakikipag-ugnayan sa ama-amahan ni Hades. Umaasa sila na matutulungan sila ng ama-amahan ni Luna, ang media executive, na itago ang mga kamakailang negatibong balita. Ibinuhos pa niya ang lahat ng responsibilidad sa pamilya Sol. Sinabing nangyari ito dahil ayaw nilang ikasal ang kanilang panganay na anak na babae. Biglang binanggit ng ama-amahan ni Luna ang pamilya Hades, nalutas na ba nila ang kanilang sakit? Nagbanta pa siya, kung muling lumitaw ang sakit na ito, personal ko itong haharapin, pupunitin ko ito mula ulo hanggang paa. Ang ama-amahan ni Hades ay hindi nagpumiglas at sumagot, kung ako ay 3 taon na ang nakakaraan, dapat ay nagkunwari man lang akong nagbayad. Hiniling pa niya sa pamilya Sol na isuko ang kanilang panganay na anak na babae. Hindi alam ni Hades na gusto ng kanyang ama-amahan na palitan ang kanyang asawa. Dumating siya sa address na ibinigay, nagkataon, ito ang eksaktong lokasyon ng kaso na iniimbestigahan ni Juno, ang mansyon. Walang katao-tao sa mansyon, ngunit mayroong isang projector na nakahanda na, nagpapalabas ng isang mukhang ordinaryong variety show na video. Tila nahulaan ng mastermind na pupunta si Hades dito, sinasadya niyang gamitin ang pamamaraang ito upang bantaan siya. Ngunit medyo nalilito si Hades, ano ba talaga ang pahiwatig sa video na ito? Maingat na pinanood ni Hades ang video ng 1 pang beses, at sa huli, mula sa text na gumugulong sa ilalim ng programa, nakuha niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa kaso ng mga nawawalang bata sa ampunan. Matagal siyang nag-isip at hindi maintindihan, ngunit tila mayroon na siyang kaunting pahiwatig. Sa kabilang banda, si Luna, matapos makakuha ng kaparehong variety show na video, ay napansin din ang text na iyon. Alam niyang iniimbestigahan ni Juno ang kasong ito kamakailan, kaya kusang loob siyang nagtanong kay Juno tungkol sa sitwasyon. Dinala rin siya ni Juno sa mansyon. Nakita nilang lumulubog na ang araw, kaya hindi sila pumasok sa mansyon. Umupo lang sila sa kotse at tiningnan ito bago umalis. Hindi nila inaasahan na saktong nakita ni Hades ang kanilang pag-alis. Agad niyang tinawagan si Luna, ngunit hindi ito makasagot sa telepono sa harap ni Juno dahil masisira ang kanyang pagpapanggap na pipi, kaya napilitan itong ibaba ang tawag. Lalo nitong pinagalit si Hades. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng terorista kay Luna, naging takot na takot si Hades, at lahat ng nakikita niya ay parang panganib.
Lalo na't saktong dumating si Juno pagkatapos ng insidente ng terorismo, kaya agad niyang hinabol at pinilit na huminto ang sasakyan ni Juno. Dalhin mo si Luna, binabalaan kita, huwag ka nang magpakita kay Luna mula ngayon. Ano ang problema mo? Pagkatapos balaan si Juno, nagalit din si Hades kay Luna. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya tinanong nito, kundi si Juno tungkol sa impormasyon ng kaso. Hindi ba siya nagtitiwala sa akin? Sinabi ni Luna na talagang natatakot siya, ngunit natatakot siya na kapag nalaman ni Hades ang mga bagay na ayaw niyang malaman nito, ay gusto na siyang tumakas. Natatakot siyang mawala si Hades. Agad na niyakap ni Hades si Luna at inalo, huwag ka nang mag-alala, kahit ano pa ang makita mo, kaya kong tiisin ang lahat. Ang pagiging anak ng presidente ay kaya niyang iwanan, ngunit ang tanging pagkakakilanlan na gusto ni Hades na panatilihin ay bilang asawa ni Luna. Nalaman ni Celine na hindi ang kanyang inainahan ang nagbigay sa kanya ng ulat ng AD, at agad siyang nagsimulang maghinala sa kanyang tunay na ama. Nagsimulang maghinala ang panganay na anak na babae na may transaksyon ang kanyang ama sa pamilya Hades. Ang transaksyong ito ay malamang na may kaugnayan sa aksidente sa sasakyan na nangyari sa kanila maraming taon na ang nakalipas. Noon, galit na hinanap ng kanilang ama ang salarin, ngunit bigla itong tumigil sa isang punto. Naghinala ang panganay na anak na babae na mayroong nakatagong katotohanan sa likod nito. At ang ekspresyon ng kanyang amang si Sol ay nagpatunay na tama ang kanyang hula. Noon, natuklasan niya na ang salarin ng aksidente ay mula sa pamilya Hades. Ngunit ang tanong ay, bakit nagdulot ng aksidente ang pamilya Hades? Anong kondisyon ang ipinangako nila para isuko ng ama ni Luna ang paghahabol? Nagduda rin ang panganay na anak na babae, ngunit doon lang tumigil ang kanyang ama, ayaw nang magsalita pa. Kasabay nito, habang kumakalat ang balita tungkol sa pagiging biktima ni Hades ng terorismo, ang atensyon ng media sa kanya ay tumaas ng husto. Sa isang press conference, direktang hinarap ni Hades ang mga interesadong reporter at ipinakita ang video na ipinadala ng terorista kay Luna. Ito ang video na natanggap ko mula sa terorista kahapon. Ngunit kahit napanood ninyo, hindi ninyo gaanong naiintindihan, hindi ba? Pinayagan niya ang mga reporter na malayang maghanap ng katotohanan upang malaman kung ano ang ginagamit ng terorista upang bantaan siya at maaari silang magtanong para sa mas malalim na panayam. Di nagtagal matapos mailathala ang balita, isang misteryosong tao ang tumawag sa opisina ni Hades. Piniling niya sa tauhan ni Hades na iparating ang isang napakakakaibang mensahe. Buhay pa ang taong iyon. Nang marinig ni Hades ang pangungusap na ito, malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Tila agad niyang nahulaan na ang tumatawag ay ang tiyuhin ng tindahan ng isda na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Agad siyang tumakbo sa tindahan ng tiyuhin, at sa daan ay patuloy na bumabalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Mahirap lang ang buhay ng tiyuhin, ngunit napakabait niya sa kanya mula pa noong bata pa siya. Hanggang isang gabi, narinig niya ang sigaw ng isang batang lalaki mula sa labas ng bahay, at kusang loob siyang lumabas upang tingnan. Nakita niya sa isang maliit na bangka, may isang matandang lalaki na pilit na inilulubog ang ulo ng isang batang lalaki sa tubig, na parang gusto nitong lunurin ang bata. Sinabi ko sa iyong huwag lumabas, umalis ka na. Hindi kaya ang itaong buhay na sinabi ng tiyuhin ay ang batang iyon? Hindi inaasahan ni Hades na huli na siya nang tumakbo siya sa tindahan dala ang kanyang mga hinala. Ang utak sa likod ay tila alam na nagkamali ang tiyuhin, kaya naunahan niyang saktan ang tao, at sinindihan pa ang apoy, na parang gusto niyang gawin itong eksena kung saan namatay ang tiyuhin sa sunog. Sa kabutihang palad, nakarating si Hades sa tamang oras, at hindi pa masyadong malaki ang sunog. Sinubukan niyang buhatin ang tiyuhin palabas ng apoy, ngunit hindi niya inaasahan na lumalaki ang sunog at nagkaroon pa ng pagsabog. Kasabay nito, si Luna ay matagal ang naghihintay kay Hades na umuwi, at sinundo naman niya ang kanyang ate, si Celine. Sa pagkakataong ito, partikular na dumating si Celine, upang paalalahanan si Luna. Dinala niya ang birth report ni Hades na natanggap niya bago ikasal, na nagpapatunay na si Hades ay hindi talaga ang tunay na anak ng kanyang ama. Binalaan ni Celine si Luna na hindi niya lubos na naiintindihan si Hades, at ang taong ito ay napakadelikado. Ngunit sa harap ng ganoong nakakagulat na balita, nanatiling kalmado si Luna. Dahil tinanggap na ni Hades ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang kanyang mga tinatago at ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap, gusto rin ni Luna na tanggapin ang lahat tungkol sa kanya. Mahalaga, hindi ang posisyon ni Hades ang mahal niya, kundi ang kanyang pagkatao. Patuloy na tinatawagan ni Luna ang telepono ng kanyang asawa, ngunit hindi niya ito makontak. May kutob siya na may nangyari kay Hades. Kailangan kong tawagan ang pulis. Hindi ito maliit na bagay, terorismo, bomba, tinulak ang isang tao mula sa bundok. Maaari ko bang tanungin kung ano ang pangalan ng iyong asawa? Nahihiya si Luna. Ang pagkakakilanlan ni Hades ay kakaiba. Kung ire-report niya ito sa pulisya, sa susunod na araw ay lalabas sa front page ang kanyang pagiging asawa ni Hades. Ang kanyang biyenan ay malapit ng tumakbo bilang presidente, at kung hindi ito maganda, malaki ang magiging epekto nito sa halalan. Agad na kumalma si Luna, ibinaba ang telepono, at nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang biyenan upang humingi ng tulong sa pag-report ng kaso. Nagulat ang kanyang biyenan, paano ka nakakapagsalita? Ang biyenan ay hindi nagulat nang biglang nagsalita ang kanyang manugang na pipi, na tila inaasahan na niya ito. Kailan ka nagsimulang makapagsalita?
Matagal mo na bang alam, inay? Ang mag-asawa ay mas nagtuon ng pansin sa biglaang pagsasalita ng kanilang manugang na pipi kaysa sa malaking panganib na kinaharap ni Hades na nagpapakita kung gaano ka-plastic ang kanilang pagmamahal. Sa kabaligtaran, ang kanang kamay ng biyenan na matagal nang nakasama ni Hades ay nagpakita ng labis na pagmamalasakit at pag-aalala. Kusang loob siyang nakipagkita ng pribado kay Luna at ibinunyag ang nakakagulat na balita. Si Chairman Hades, noong bata pa, ay sumailalim sa operasyon sa mata. Noon pala, ang biyenan, noong bata pa, ay mayroon ding dalawang magkaibang kulay ng mata at kalaunan ay sumailalim sa operasyon upang maging normal. Pakiramdam ni Luna ay parang kinikidlat siya, lahat ay nagtugma. Nakatanggap si Celine ng birth report bago ikasal at ipinakita sa report na si Hades ay hindi ang tunay na anak ng kanyang ama-amahan. Hindi kaya ang taong laging naghahanap ng paghihiganti ang tunay na anak ng pamilya Hades, ang tunay na Hades. Habang nag-aalala si Luna, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Juno. Nailigtas ni Juno si Hades at kasalukuyan itong nasa ospital. Ano ito? Ano ba talaga ang nangyari? Sa harap ng mga tanong ni Luna, dahan-dahang isinalaysay ni Juno. Pumunta siya sa tindahan ng tiyuhin ang tindahan ng isda upang magtanong tungkol sa nangyari noon, ngunit ayaw magsalita ng tiyuhin. Nang umalis si Juno sa tindahan, nakita niya sa daan ang kotse ni Hades. May kutob siya na pupunta rin si Hades para hanapin ang tiyuhin ang tindahan ng isda. Kusang loob na binalik ni Juno ang kanyang sasakyan at sinundan ito. Nakita niya na nasusunog ang tindahan at parehong nakulong sa loob sina Hades at ang tiyuhin. Inuna niyang iligtas ang tiyuhin, pagkatapos ay bumalik siya at sinubukan niyang iligtas si Hades. Wala naman siyang espesyal na nararamdaman para kay Hades, ngunit dahil laging tinatawagan ni Luna si Hades. Hindi niya ito kayang baliwalain kaya isinugan niya ang kanyang buhay para iligtas ang gayong malaking tao. Sa puntong ito, pasasalamat lamang ang masasabi ni Luna, wala nang iba pa. Sa insidenteng ito ng pagliligtas sa sunog, nagkaroon si Hades ng ilang sugat, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nagbabanta sa buhay. Sa kanyang pagkakoma, muli niyang pinangarap ang nakaraan, nakita niya ang kanyang nominal na lolo, si dating Presidente Sol, na personal na nilulunod ang batang lalaki, at pagkatapos ay unti-unting lumapit sa kanya. Sa mga salita ni Sol, ang dahilan kung bakit kinailangan ng batang ito na mamatay ay dahil siya ay parang isang halimaw na hindi dapat ipinanganak sa pamilya Hades. Ngayon ay personal na niyang pinatay ang halimaw na apo na ito, at pagkatapos ay maaari niyang malayang pumili ng papalit sa posisyon ng apo. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinangalanan? Ang bastardo na pinalaki sa probinsya na walang pangalan, ay ang bagong apo na pinili ni Sol. Mula nang maging si Hades, ang kanyang buhay ay puno na ng kawalan ng katiyakan. Ang tanging sandali na nakakaramdam siya ng kapayapaan ay tuwing gabi sa ilalim ng bintana ni Luna, tinitingnan ang baluktot na anyo nito na nagpra-practice ng sign language. Sa tawag ni Luna, nagising si Hades mula sa kanyang pagkakoma. Okay ka lang ba? Dali-daling inalo ni Hades si Luna na ayos lang siya. Bahagyang kumalma si Luna at pansamantalang umalis sa silid ng ospital. Nang marinig ito ni Juno, dumating siya. Hades, huwag kang mag-alala, ospital ito ng aking ama, hindi lalabas ang balita. Maaari kang magpagaling ng may kapayapaan ng isip. Sa pagkakataong ito, lubusang nabago ni Hades ang kanyang pananaw kay Juno. Nagpasalamat siya kay Juno sa pagliligtas sa kanya, ngunit mayroon pa ring pagkiling si Juno laban sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong may asawa na tulad niya ay gusto pang lumapit kay Luna. Sa wakas, nagsimulang ibunyag ni Hades ang katotohanan, kami ni Luna ay hindi isang relasyon na hindi maaaring makakita ng liwanag. Bakit ayaw ni Hades na ilanta dito sa publiko? Umiti lang si Hades ng mapait, komplikado ang aking pagkakakilanlan, at kamakailan ay nasangkot ako sa isang serye ng mga nakakatakot na pangyayari, marahil ay malapit nang lumitaw ang katotohanan. Kapag nawasak ang aking reputasyon, ayaw kong hilahin si Luna na makasama sa pagdurusa. Kapag pinupuna ako ng publiko, gusto mo bang si Luna ay maging paksa rin ng kanilang usapan? Ngayon, isa lang ang naiisip niya kay Juno, at iyon ay ang subukang gamutin ang tiyuhin ang tindahan ng isda na nasa koma. Ang taong ito ay isang mahalagang saksi sa kaso ng sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa ampunan noon. Si Hades ay nasugatan at nakaospital, at ang kanyang ama-amahan ay hindi dumalaw, kundi nag-schedule pa ng isang warm family program sa telebisyon. Lihim din siyang nakipag-ugnayan kay Celine, na gusto nitong lumabas bilang kanyang manugang upang manghikayat ng boto. Dumating si Celine, ngunit pagkabukas pa lang ng kanyang bibig ay parang bomba na ito, kahit anong tingin ko, hindi siya kamukha ng dalawa sa inyo. Ipinakita pa niya ang larawan ni Hades noong bata pa siya para makita ng lahat, at namutla ang mukha ng mag-asawa. Ang reporter na walang alam ay nagtanong kung bakit hindi pa nakakasama ni Celine si Hades sa publiko matapos silang ikasal. Direktang sinabi ni Celine na si Hades na kilala niya bago ang kasal at pagkatapos ng kasal ay dalawang ganap na magkaibang tao. Nang sasabihin na sana niya ang lahat, biglang nagring ang doorbell. Dali-daling pinuto ng kanyang biyenan si Celine. Plano niyang gamitin ang inihandang ulat upang ilihis ang atensyon, ngunit nang buksan niya ang phone box ay puro hiwa-hiwang palos ang laman.
Sa puntong ito, napilitang huminto ang programa, hindi ako kailanman pumayag, huwag kang mangarap na ilantad ako sa publiko. Biglang napansin ni Hades na wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi sa ospital. Samantala, si Luna ay naantig sa sitwasyon ni Hades at gusto siyang protektahan. Plano niyang dalhin ang telepono at kusang loob na sumuko upang matulungan ang pulisya na mahuli ang terorista. Salamat na lang at nahulaan ni Hades ang intensyon ni Luna at nakarating siya sa istasyon ng pulisya para yakapin ito sa tamang oras, kahit minsan lang gusto rin kitang protektahan. Mahirap na dinala ni Hades si Luna pabalik sa ospital at nagkaroon sila ng kasunduan sa maliit na kama ng ospital. Inalo ni Hades si Luna, gusto ko lang itapon ang pangalang Hades at magsimulang muli kasama ka, maging masaya tayo. Pagkaraan ng ilang araw ng paggamot, sa wakas ay nagkamalay si Ayon at isinaysay niya ang buong katotohanan. Noong panahong iyon, natuklasan niya na ang tunay na si Hades ay hindi pa patay, ngunit dahil sa suffocation at pagkalunod, bumaba ang kanyang katalinuhan at nakalimutan niya ang lahat ng nakaraan. Kaya naisip ni Ayon na baka hindi na siya magdudulot ng problema, ay alihim niya itong pinalaki. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ayon ay ang tunay na ugali ni Hades ay nanatiling pareho brutal at uhaw sa dugo. Matapos bisitahin ni Hades si Ayon, halos gumaling na rin ang kanyang mga sugat. May bagong gawain ang Presidential Palace, at ang kanyang mga tauhan ay personal na bumisita upang batiin siya ng mabilis na paggaling. Ngunit si Luna ay nasa silid din, kaya wala nang pagpipilian si Hades kundi isara ang pinto. Itago si Luna at lumabas upang harapin ang kanyang mga tauhan at sa wakas ay mapauwi ang mga tauhan na hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Nang magsimula ang kaganapan, sina Hades at Luna ay sabay na tumayo sa entablado sa unang pagkakataon. Sa tabi niya, ang ating interpreter na si Luna ay talagang cool, siya ang pangunahing trump card sa aking puso. Pagkatapos, agad na pumunta si Hades sa lugar kung saan inilibing ang biktima na ibinunyag ni Ayon. Kasabay nito, ang kanyang kalihim ay nagkunwari na nakatanggap ng utos mula kay Hades na ihatid si Luna pauwi. Pagkasakay pa lang ni Luna sa kotse, uminom siya ng isang lagok ng tubig at nawalan ng malay. Noon pala, ang kalihim na ito ay ang mole na palaging nagtatago sa tabi ng tunay na Hades. Saktong nakatanggap si Hades ng balita mula sa kanyang kaibigang investigative journalist. Sa kaso ng sunod-sunod na pagkawala noong nakaraang taon, isang kapatid na lalaki sa kambal na nawawala ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng kanyang kalihim. Agad na nagbigay ng utos si Hades sa kanyang tauhan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kalihim, ngunit walang sumagot. Agad siyang nakaramdam ng masama at tinawagan si Luna, ngunit wala ring sumagot. Ang kalihim ni Hades, sa oras na ito, ay dinala na si Luna na walang malay sa isang sapa. Ginamit niya si Luna upang akitin ang tunay na Hades, ikaw ba iyon? Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang kasabwat, ngunit sa pagitan ng pagpupulong, ang kalihim ni Hades ay nagpakita ng malaking paggalang sa tunay na Hades. Sa kanilang pag-uusap, nang subukan ng kalaban na patayin ang tiyuhin ng tindahan ng isda, nalaman nila ang katotohanan, hindi ko dapat hinayaan kang mabuhay. Nang subukan ni Sol na patayin ka, hindi ako dapat nakialam. Nagsimula siyang makipaglaban kay Hades upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na pinatay. Ngunit hindi niya inaasahan na palagi siyang nagkakamali ng hinahanap. Ang Hades na ipinaghihiganti niya ay peke, habang ang tunay ay palagi niyang tinutulungan. Ikaw ang tunay na Hades. Nalaman mo na pala? Agad na naglaban ang dalawa. Sa huli, hindi kakampi ang kalihim sa tunay na Hades at malapit na siyang malunod. Nang makarating si Hades, humihinga na lang ng mahina ang kalihim. Gusto pa rin ang tunay na Hades na kunin si Luna, huminto ka. Hayop ka. Sa kritikal na sandali, matagumpay na nakatakas si Luna. Ngunit hindi sumuko ang tunay na Hades, binalikan niya ang sasakyan upang sadyang banggain ang dalawa. Sa kabutihang palad, mabilis silang nakakilos kaya nakatakas sila, ngunit ang tunay na Hades naman ang malalang nabangga. Hinila ni Hades ang isang kamay niya mula sa driver's seat. Ano ang gusto mo? Ibalik ang pangalan at posisyon mo, tama ba? Umiti ang tunay na Hades, kung gayon, ibibigay mo ba sa akin si Luna? Sa sandaling nag-aalangan si Hades, sinunggaban ng tunay na Hades ang pagkakataon upang makawala sa pagkakagapos at bumunot ng kutsilyo upang saksakin siya. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, sumugod ang kalihim at sumalo ng saksak para kay Hades. Ginawa ito ng kalihim dahil masyado na siyang nagkasala kay Hades at gusto niyang tubusin ang kanyang mga kasalanan dahil sa panghihinayang. Ang inaamahan naman ni Hades ay may parehong damdamin habang nakaharap ang tunay na Hades. Ayaw ko nang mawala ng anak muli. Bigla na lang, isang grupo ng mga tao ang dumating at kusang loob na tumayo ang ina sa harap ng tunay na Hades. Sinalo ang isang electric baton para sa kanya at nawalan ng malay. Nang magising ang ina, nakauwi na siya sa kanilang mansyon. Nagbiro ang kanyang asawa, ngayon at nahanap mo na siya, ano ngayon? May papakilala ba natin siya ng marangal bilang ating anak sa mundo? Labis na nasaktan ang ginang Hades. Sa kanyang mga mata, ang kanyang anak ay talagang kahawig ng kanyang asawa, malamig at walang awa na parang isang halimaw. Ngunit ang kanyang asawa, ang kandidato ng presidente, ay ganap na hindi katulad ng kanyang lolo, si dating Presidente Sol.
Oh, mahirap sisihin, tutal, ang peking Hades ay hindi naman nila anak, anak din naman ang bastardo. Pinalaki ng kandidato ng presidente ang kanyang anak sa loob ng 0 taon. Ngayon lang niya nalaman mula sa kanyang asawa na hindi pala peke ang anak na pinalaki niya, kundi ang kanyang tunay na kapatid. Pinatay ng kanyang matandang ama ang kanyang sariling anak upang mapalitan ng isang bastardo. Ngayon ay pumasok na ang bastardong ito at sinasabi ng lahat na ang batang ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Baliw na baliw ang kandidato ng presidente. Wala siyang magawa sa kanyang yumaong matandang ama, tanging sirain na lamang ang mga lumang larawan sa bahay. Dahil sa patuloy na kaguluhan kamakailan, muling nagpunta ang ina ni Luna sa kanyang bahay na galit, hindi ba ito makakaapekto sa halalan kung magulo ng ganito? Kung magpapatuloy ito, mawawala ba ang posisyon ng manugang ng presidente? Sawa na si Luna, dati, dahil mahal niya ang kanyang ina, palagi siyang sumusunod dito. Ngunit nang tunay niyang madama ang pagmamahal ni Hades para sa kanya, saka lamang niya napagtanto kung gaano ka-plastic ang pagmamahal sa bibig ng kanyang ina. Huwag mo nang gamitin ang taktika na iyan, hindi na ako makikinig sa iyo. Medyo natauhan ang kanyang ina, hindi ka magiging manugang ng presidente. Ito ang unang pagkakataon na nilabanan ni Luna ang kanyang ina. Tuwang-tuwa si Celine sa eksenang ito, at kasabay nito ay naisip niya, ang ulat na natanggap ko ay para sa akin. Ang tunay na si Hades ay matagal nang may gusto kay Luna. Siguradong siya mismo ang nagpadala ng ulat na ang layunin ay palayuin si Celine. Pinalitan ni Luna si Celine sa pagpapakasal sa kanya at sinabi ni Celine ang kanyang hinala kay Luna na nagbigay ng huling solusyon sa problema sa puso ni Luna. Nang gabing iyon, maingat na nag-ayos si Luna at nang makauwi si Hades ay binigyan niya ito ng isang folder ng mga dokumento. Ito ang ating panata sa kasal. Napakasimple ng nilalaman ng kontrata. 1. Hindi maaaring kusang humingi ng diborsyo ang lalaking ikakasal. 2. Sa anumang sitwasyon, hindi sila maaaring maghiwalay. 3. Hindi maaaring ibunyag sa labas ang kanilang relasyon sa pag-aasawa. Ang paglabag sa alinman sa mga probisyon ay mayroong multa na 20 bilyong won. Ang asawa mo ay ako, mula pa sa simula. Gusto ni Luna malaman kung pagkatapos ng lahat, papayag pa rin ba si Hades na pumirma ng panibagong kontrata at pakasalan siya. Paano naman tatanggi si Hades? Kapag natapos na ang lahat, tiyak na magpo-propose siya kay Luna ng totoo. Naghalikan ng dalawa ng matamis at ipinahayag ang kanilang damdamin, mahal kita, Luna. Agad na nagtanong si Sol sa kanyang ama upang liwanagin, bakit mo tinago ang aksidente sa sasakyan namin noon? Ano ang ginawa mong kasunduan kay Chairman Hades? Hindi man lang nagulat ang ama ni Luna nang magsalita si Luna, tila alam na niya ito noon pa. Naging pipi lang si Luna para hindi mahigitan ang kanyang ate. Ang aksidente sa sasakyan noong taong iyon ay walang kinalaman kay Luna. Ang mastermind sa likod nito ay ang biological na ama ni Hades, si dating Presidente Sol. Nagdulot si Sol ng aksidente sa sasakyan dahil gusto niyang palitan ang kanyang anak na uhaw sa dugo na parang halimaw. Ayaw niyang mabunyag, gusto niyang patahimikin ang mga nakakaalam. Ang ama ni Sol ay ayaw na umalis ang kanyang nag-iisang anak, gusto niyang pagbayarin si Sol ng buhay sa buhay. Pagkatapos mo akong barilin, hindi lang ako nawala ng daan-daang bilyong pera kundi pati na rin ang aking anak. Ngunit sinabi ni Sol na patay na rin ang kanyang anak, isang buhay para sa isang buhay. Lubusan niyang itatali ang pamilya Hades at pamilya Sol bilang kondisyon at pinatawad siya ng ama ni Sol. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng bibig ng magkapatid na Sol, nalaman ng ama ni Sol na hindi pa pala patay ang tunay na apo ng pamilya Hades. Agad siyang nagalit at hinarap ang ama-amahan ni Hades, ang kasalukuyang kandidato ng presidente. Ibigay mo siya rito. Nasaan na ang palos na iyon? Hindi niya inaasahan na biglang magkakaroon ng pagsabog sa sandaling ito at ang lahat ay nagtakbuhan sa gulat. Ang asawa ng kandidato ng presidente ay hindi man lang nagulat sa pangyayaring ito dahil bago siya pumasok sa bulwagan ng lamay ay nakita niya ang kanyang tunay na anak na naglalakad sa labas ng pinto. Ngunit hindi niya ito sinabi sa sinuman noong panahong iyon. Nang makarating si Hades sa pinangyarihan, hinanap niya si Luna ngunit hindi niya ito makita. Isang tawag ang dumating at ang tunay na si Hades pala ang kumidnap kay Luna. Luna, huwag kang matakot, darating ako, papunta na ako, huwag kang pumunta. Determinado na si Luna, kahit minsan lang gusto rin kitang protektahan. Pagkasabi nito, agad na pinaharurot ni Luna ang sasakyan at direktang bumangga sa bangin. Nahulog ang sasakyan sa bangin at lumubog sa tubig, ngunit walang bakas ng 2 tao sa loob ng sasakyan. Alam ni Hades na sa sitwasyong ito, napakaliit ng pag-asa ni Luna na mabuhay, ngunit nagpatawag pa rin siya ng press conference. At sa isang malungkot na ekspresyon ay ipinahayag sa lahat na hindi siya ang biological na anak ng kandidato ng presidente. Ang pagkakakilanlan ko ay hindi mula sa pamilya Hades, kundi isang asawang naghahanap ng kanyang asawa. Ang pangalan ng asawa ko ay Luna. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, agad na nakarating ang ina ni Luna sa pinangyarihan, halos gumuho, hindi maaari. Maging ang ama ni Luna ay labis na nagalit, bakit kailangan pa niyang mabuhay upang magdulot ng ganitong mga bagay. Agad na dalhin ang walang hiyang iyon sa harap ko. Dumating na ang 2 pamilya, maliban sa asawa ng kandidato ng presidente. Mabilis na napansin ni Hades ang kakaiba.
Ayon sa impormasyon mula sa pulisya, hindi nakuha ng TV sa lugar ang pag-alis ng asawa ng kandidato ng presidente. Ang tanging posibilidad ay umalis siya sa pamamagitan ng likod na pinto. Ngunit ang keys ng likod na pinto ay live at hindi otomatikong nagre-record. Agad na pinaghihinalaan ni Hades na ang ginang Hades ay nagbigay ng tulong sa kanyang tunay na anak. Umuwi siya at sinubukan niyang kunin ang video ng dashcam ng ginang, ngunit natuklasan niyang tinanggal na ang memory card. Sa harap ng kanyang pagdududa, ipinakita ng ginang Hades ang isang halos walang katotohanan na pagiging kalmado. Bakit hindi ka umiiyak? Sa hindi tiyak na sitwasyon ng kanyang anak, sinabi ng ginang Hades na mula nang dalhin ng kanyang lolo ang kanyang anak upang maglaro sa tubig, naranasan na niya ang kapaitan ng kalungkutan. 20 taon na, tuyo na ang luha, hindi ba dapat ikaw naman ang makaranas ng sakit na iyon? Ang mga salitang ito ay nagpatindi sa pagdududa ni Hades sa kanyang nominal na ina. Hindi pa rin nakikita ng pulisya si Luna. Habang lumilipas ang oras, mas nagiging maliit ang kanyang pag-asa na mabuhay. Bukod pa rito, dahil ang insidenteng ito ay may kinalaman sa isang kandidato ng presidente, isang sensitibong pagkakakilanlan. Ayaw ng mga nakatataas na makipagtalo sa kandidato ng presidente, kahit na malaki na ang hinala kay Ginang Hades, ay tumanggi pa ring maglabas ng warrant of arrest. Nagpatawag ng press conference ang kandidato ng presidente upang pahupain ang kaguluhan at may paggalang na idineklara sa lahat na ngayon lang niya nalaman na buhay pa ang kanyang anak. Inampun nila si Hades dahil labis silang nalungkot sa pagkawala ng kanilang anak noong panahong iyon. Hindi kinaya ng reporter na kakilala ni Hades ang kanilang pagtatago ng katotohanan. Kung buhay pa ang inyong anak, bakit hindi niya hinanap ang kanyang mga magulang? Bakit niya ipinaghihiganti ang tagapagsalita na si Hades? Agad na idineklara ng kandidato ng presidente na ang lahat ng insidente ng terorismo ay hindi totoo, na ang kanyang biological na anak ay nagkaroon lamang ng problema sa pag-iisip matapos mahulog sa tubig. Agad na tumayo ang reporter na malapit kay Hades at sumalungat, ang ebidensya ay napakalinaw, na itala ng dashcam ang pangingikil ng biological na anak ng kandidato ng presidente kay Luna. Hindi lang iyon, mayroon din siyang recording ng interview sa kasabwat. Ibinunyag ng kalihim ang lahat, napansin niya ang biological na anak ng kandidato ng presidente, dahil sa isang operasyon, ipinakita ng kalaban ang matinding pagnanais na malaman. Si Hades ay dati nang may mataas na popularidad sa publiko, lahat ay nagkagusto sa kanya. Agad na nagka-interes ang kalihim nang makita niyang mayroon ding kinamumuhian si Hades tulad niya. Partikular niyang sinundan ang taong ito at natuklasan niyang bumalik ito sa pinangyarihan ng sunod-sunod na pagkawala sa Orphanage South na siyang inabandonang mansyon. Lalo nitong pinatibay ang paniniwala ng kalihim na ang taong ito ay katulad niya, isang kamag-anak ng biktima sa sunod-sunod na pagkawala sa South. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bumalik sa pinangyarihan ay hindi lang ang pamilya ng biktima, kundi pati na rin ang salarin na hindi pa nahuli. Lihim na nakipag-ugnayan ang kalihim sa kabilang panig, tinanong kung bakit kinamumuhian nito si Hades. Ikinuwento ng kabilang panig ang isang kwento na dahil nakita niya ang hitsura ng apo ng presidente, dinala siya nito sa pantalan ng isda at sinubukang lunurin. Mula noon, naging may kapansanan siya sa pag-iisip at nabuhay ng matagal ng walang direksyon hanggang kamakailan lamang nang magkamalay siya, naalala ang lahat, at gusto niyang ipaghiganti ang pamilya Hades, ang mga sumira sa kanyang buhay. Ang pahayag ng kalihim bilang kasabwat ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Ang kandidato ng presidente sa entablado ay walang magawa kundi ipagtanggol ang sarili. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga pulis ang sumugod at inaresto si Ginang Hades sa kasong murder. Hindi inaasahan na sa istasyon ng pulisya, nanatiling kalmado si Ginang Hades at binantaan pa ang pulis, ayaw niyo na bang magtrabaho? Nahanap niyo na ba ang bangkay? Wala kayong ebidensya para arestuhin ako sa pagpatay. Ngunit ang pulis at si Hades ay nahulaan na ang iniisip ni Ginang Hades. Ang dahilan kung bakit naglakas loob silang mang-aresto ay syempre, dahil mayroon silang mas malakas na trump card. Ipinakita ng pulisya kay Ginang Hades ang isang video na naglalaman ng huling sandali ni dating Presidente Sol, ang lolo ni Ginang Hades, kung saan personal niya itong sinakal hanggang mamatay. Ito ang trump card na hawak ni Hades. Alam niya na ang singsing sa daliri ng dating presidente ay may microcamera. Noong una, nang kritikal ang kondisyon ng dating presidente, ibinigay niya ang singsing kay Hades, ngunit naisip ni Hades na hindi pa ito ang tamang oras kaya isinuot niya ito sa kamay ng kanyang biological na ama. Gaya ng inaasahan, nang yumao ang dating presidente, nakuha ni Hades ang kanyang trump card mula sa microcamera video, ngunit sa loob ng maraming taon ay nanatili siyang tahimik at hindi niya ito ginamit. Talaga, hindi ka naman pala karapat-dapat na maging anak ni Sol. Malinaw ang ebidensya, siguradong makukulong na si Ginang Hades. Sinubukan ni Hades na kumbinsihin si Ginang Hades na sabihin ang totoo para mabawasan ang kanyang sentensya. Sa halip, tinanong siya ni Ginang Hades, kung gayon, sabihin mo, mayroon ba akong dahilan para hayaan siyang mabuhay? Agad na nagbigay ng tiyak na sagot si Hades, tiyak na hahayaan ni Ginang Hades na mabuhay si Luna dahil pagkatapos ng insidente, naranasan niya ang sakit na iyon at gusto niyang maranasan din ito ni Hades. Kung gayon, anong sakit ang naranasan ni Ginang Hades sa mga nakaraang taon? Ito ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na nahulog sa tubig at hindi alam kung buhay o patay. Noong una ay balisa siya,
at nang malaman niyang may bangkay na nakuha ay agad siyang tumakbo upang kumpirmahin kung ito ang kanyang anak. 20 taon matapos siyang halos mawala ng pag-asa, bigla niyang nakita na buhay pa ang kanyang anak. Ngunit kahit buhay pa ang kanyang anak, tuluyan na niyang nawala ang pagkakataong makasama ang kanyang anak sa pinakamagagandang sandali. Kaya naman tiyak si Hades na hahayaan ni Ginang Hades na mabuhay si Luna para lamang maranasan din niya ang parehong pagdurusa at sakit. Tinitigan ni Ginang Hades si Hades ng tahimik. Sa sandaling ito, kahit hindi sila magkadugo, naunawaan nila ang isa't isa na parang nababasa nila ang isip ng bawat isa. Bigla na lang sumugod ang pulis at nagbigay ng magandang balita kay Hades, nahanap na namin si Luna. Ngunit ang hindi nila alam ay naghanda na si Ginang Hades. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Luna kung siya ay maaresto. Ngunit ang mga tauhan na naglingkod sa pamilya sa loob ng maraming taon at nakita si Hades na lumaki, ay nag-alinlangan pa rin tungkol kay Luna. Sa huling sandali, nagpakita siya ng awa, takbo. Bilisan mo! Tungkol naman sa biological na anak ni Ginang Hades, sa kabilang silid, pinili ng mga tauhan na dagdagan pa ng isang patong ng kandado ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang kandidato ng presidente na may baril at binuksan ang pinto. Noon pala, sa press conference, nakita niya ang tingin ni Ginang Hades at ng kanyang mga tauhan. Nahulaan niyang mayroong nakatagong lihim, kaya't lihim niyang sinundan ang kanyang mga tauhan at napunta siya rito. Ang aking karma, ako mismo ang haharap. Ngunit hindi inaasahan na ang kandidato ng presidente ay hindi pala kalaban ng kanyang bayaning anak. Masarap kang makilala. Magandang paglalakbay. Bilang isang tahimik na gabay, buong tapang na tumakbo si Luna patungo sa papalabas na sasakyan sa bundok upang humingi ng tulong. Hindi niya inaasahan na ang bumaba ng sasakyan ay si Hades, Luna. Ngunit hindi pa nakakalayo ang kanilang sasakyan nang harangin sila ng tunay na Hades. Sa sandaling ito, hindi dapat huminto ang sasakyan, dapat ay pinaharurot na lang. Ngunit huminto pa rin sila. Saan ka pupunta? Ipagpatuloy natin ang laro, di ba? Hiniling ng tunay na Hades kay Hades na bumaba ng sasakyan. Talagang masunurin siyang bumaba. Sa sandaling ito, gusto pa rin ni Hades na kausapin ang kalaban at ipagwalang bahala na lang ang lahat. Ngunit ang tamad na kidnapper ay ayaw makipag-usap, inosente ka ba? Paano nangyari? Pagkatapos, ibinaba ng tunay na si Hades ang baril at may sinabi kay Hades na nagpamutla sa mukha nito na parang patay. Dumating din ang pulis at pinalibutan ang dalawa. Satisfied na tinitigan ng tunay na si Hades ang desperadong mukha ni Hades at pinindot ang gatilyo. Sa isang putok ng baril, natapos ang lahat. Lumipas ang ilang oras at bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Ngunit mayroon pa ring nabubuhay sa dilim tulad ni Luna. Mula noong gabing iyon, lumayo si Hades sa kanya at muli siyang nabuhay sa isang walang laman na bahay. Hanggang isang araw, may tumawag mula sa ibang bansa. May kutob siya, agad siyang sumagot at emosyonal na tinanong ang kausap kung si Hades ba iyon. Ngunit nanatiling tahimik ang kabilang linya. Nasaksihan ni Luna ang pagbaril kay Hades ng personal at agad siyang nanghina, hindi maaari. Ano na ngayon? Anong gagawin ko? Ang tunay na anak ng pamilya Hades, ang nagpaputok ng baril, ay nagbayad din para sa kanyang mga krimen. Binaril siya sa pinangyarihan. Bagaman nakaligtas si Ginang Hades, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa matibay na ebidensya. Nang mawalan ng anak, ayaw na ring mabuhay ni Ginang Hades, kaya't mariin niyang hiniling na palitan ito ng parusang kamatayan. Ang tauhan na sumusunod sa utos ni Ginang Hades, salamat sa pakiusap ni Luna na bawasan ang kanyang sentensya, ay nakakuha lamang ng magaan na parusa na 5 taon sa kulungan. Bagaman tinamaan ng bala ang nominal na ama ni Hades, nailigtas ang kanyang buhay dahil sa napapanahong pagliligtas. Bilang kandidato ng presidente, kailangan niyang magsisi at humingi ng tawad sa media, at muling tumayo bilang isang ordinaryong mamamayan. Sa kabila ng kanyang lubos na pagsisikap, 3% lamang ng boto ang nakuha niya, na nagdulot ng malaking pagkatalo sa halalan, hindi niya kayang ipagpatuloy ang kaluwalhatian ng kanyang ama at muling maging presidente. Sa wakas, natapos na rin ang dramang ito. Nakaligtas si Luna ngunit hindi na niya nakita si Hades muli. Nang mangyari ang pamamaril, labis siyang nabigla at nawalan ng malay kaya kailangan siyang ipasok sa ospital para magpagaling. Nailigtas din si Hades sa tamang oras, ngunit pagkatapos gumaling ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang mana at naglaho na parang bula. Upang hanapin siya, partikular na dumalaw si Luna sa bilangguan upang tanungin ang kalihim kung mayroon siyang anumang pahiwati. Sinabi ng kalihim na dati, sinabi ni Hades na pagkatapos ng lahat, napakasimple lamang ng gusto niyang gawin, gusto kong makasama ang taong gusto kong makasama. Ngunit ngayon, tiyak na nawala si Hades dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Wala rin itong kabuluhan at umalis si Luna sa bilangguan na puno ng pagkalito. Natapos ang kanyang pagdalaw at nakasalubong niya ang dating tauhan ni Hades. Sinabi ng tauhan kay Luna na dati, maraming sikreto ang itinuro ni Hades sa kanya tungkol sa pagpapanatili ng relasyon ng mag-asawa. Dito lang nalaman ni Luna na si Hades pala ay awkward ding nagsikap para sa relasyong ito. Nang dumating ang holiday, gustong kumain ng baboy ng ama ni Luna sa barbecuehan. Dinala ni Luna ang kanyang ama sa restaurant at kinilala siya ng staff na dati na pala silang dumating.
Dito lang nalaman ni Luna na dati, palihim palang dinadala ni Hades ang kanyang ama sa restaurant. Panibagong Pasko na naman, gusto ni Celine na lumabas si Luna para ipagdiwang kasama niya, ngunit ayaw nito. Palagi niyang nararamdaman na maaaring bumalik si Hades anumang oras dahil sa mga araw na siya ay kinidnap at ginagamot. Nakita niya si Hades na nagbabantay sa tabi ng kanyang kama, hindi ba't kasama mo ako? Magpahinga ka na ng payapa. Ngunit mariin na sinabi ni Celine sa kanya, hindi siya babalik. Ano, sinubukan ni Celine na ipagpatuloy ang buhay ni Luna at kalimutan si Hades para hindi na siya patuloy na masaktan. Ngunit paano ito magagawa ni Luna? Kailangan ko siya, miss na miss ko na siya. Kahit gaano karaming tawag ang gawin ni Luna kay Hades, walang sumasagot, ngunit ng araw na iyon ay nakatanggap si Luna ng internasyonal na tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang konektado ang tawag, walang imik ang kabilang linya, hello. Sinuri ni Luna at natuklasan na ang area code ng numero ay isang bansang may digmaan, ang Allergan. Pagkatapos nito, nakatanggap si Luna ng isang internasyonal na rehistradong sulat. Ang sulat ay isang liham ng pasasalamat mula sa isang paaralan sa Allergan na nagpapasalamat sa kanya sa pagdodonate ng 20 bilyong won sa paaralan. Lalong naging sigurado si Luna sa kanyang hinala, hindi siya ang nagdonate ng pera. Nagpapatunay ito na si Hades ay nasa Allergan at ilang taon na ang nakalipas bago siya maging isang war correspondent ay nakapunta na siya sa lugar na ito. Nang matukoy niya ang lokasyon ni Hades, agad na umalis si Luna dahil sa pag-ibig kahit na nasa digmaan pa rin ang Allergan. Nakita ng lahat na napakadelikado nito at pinayuhan siyang huwag pumunta, ngunit hindi nakinig si Luna, mag-isa siyang buong tapang na pumasok sa zona ng digmaan. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga rebelde pagkapasok pa lang niya. Sa kabutihang palad, habang dinadala si Luna at ang iba pang dayuhang bihag, isang misteryosong tao ang sumalakay sa konvoy ng mga rebelde, matagumpay silang nailigtas. Huwag mo nang itanong kung bakit napakatapang ng misteryosong taong ito, na mag-isa lang ay naglakas loob na agawin ang mga bilanggo. Hindi ko rin alam, siguro ang mga gumagawa ng pelikula ay gusto lang ang ganitong klaseng plot. Ang bida ay palaging kinikidnap kahit nawala sa Korea, kailangan pa rin siyang kidnapin sa ibang bansa. Sadyang tinanggal ng misteryosong taong ito ang mga tali at takip sa mata ng lahat ng bihag, maliban kay Luna na hindi tinanggalan ng takip sa mata at inilagay pa siya sa pasahero ng kanyang sasakyan. Sa totoo lang, may kutob na si Luna na si Hades ang taong ito kaya hindi siya nanlaban. Pagkatapos ng isang hindi gaanong kapanapanabik na paghabol sa gubat, sa wakas ay nakahanap si Hades ng lugar para ihinto ang sasakyan. Ang mga rebelde ay parang naglalakad na may ilaw sa kanilang ulo. Hindi nila napansin ang dalawang tao sa sasakyan na ilang metro lang ang layo at dumaan na lang sila. Huwag mo nang tanungin kung saan napunta ang ibang mga bihag, hindi ko rin alam. Sa madaling salita, kahit na malapit pa rin ang mga rebelde, sa wakas ay nagkaroon din ng pagkakataon ang dalawa na magkasama. Sabi nga sa kawikaan, ang muling pagkikita pagkatapos ng paghihiwalay ay parang tuyong kahoy na nakatagpo ng mainit na apoy. Alam mo ba kung ilang beses nagbago ang plano ko dahil sa iyo? Galit din si Luna, kung wala ka, hindi ako mabubuhay kahit isang araw, kaya't bumiyahe ako sa kalahati ng mundo para makarating dito. Hindi maintindihan ni Hades kung bakit sinasabi pa rin ni Luna ang mga salitang ito, kahit alam na niya ang lahat. Agad namang hindi maintindihan ni Luna, ano ang alam ko? Ano ang sinabi ng tunay na si Hades sa kanya bago siya binaril? Bakit umalis si Hades na walang paliwanag matapos marinig ito? Noon pala, walang gaanong sinabi ang tunay na Hades, sinabi lang niya ang katotohanan, pinatay ng kanyang ama, si Sol, ang kapatid ni Luna. Gusto ni Hades na protektahan si Luna, ngunit sa huli ay natuklasan niyang ang lahat ng pagsubok sa buhay ni Luna ay dala niya. Dahil gustong gamitin ng dating presidente ang kanyang bastardo, upang palitan ang kanyang apo, kailangan niyang alisin ang kapatid ni Luna na nakakita sa mukha ng kanyang tunay na apo, upang patahimikin siya. Kaya nangyari ang aksidenteng iyon. Sa aksidente, namatay ang biological na kapatid ni Luna. Upang mapanatili ang kanyang marangal na posisyon bilang ginang, si Luna ay kailangan lamang manatiling tahimik at magkunwaring pipi. Hindi nakikipagkumpetensya para sa spotlight sa panganay na anak na babae ng pamilya Sol. Dumating ka na upang bisitahin ang kapatid ni Luna. Kahit alam niya ang lahat, isinugal pa rin niya ang kanyang buhay para sa kanya, na lalong nagpag-guilty kay Hades. Umalis siya ng walang paalam at nagpunta sa ibang bansa upang parusahan ang kanyang sarili. Hindi. Kahit na kailangan mong parusahan, dapat ako ang magparusa sa iyo. Dapat ay tanggapin mo ang aking parusa. Hindi masyadong nag-abala si Luna, ayaw ko nang magtiis sa bawat araw. Direkta niyang hinalikan ang leeg nito. Ang halik na ito ay ganap na nagpasiklab kay Hades. Nagsimula silang maghalikan na tumagal hanggang sa madaling araw. Kinabukasan, magkayakap silang nagising sa kama, magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang tirahan ni Hades ang pinakamagandang lugar para panoorin ang paglubog ng araw. Ang kanyang telepono ay puno rin ng mga larawan ng paglubog ng araw. Gusto niya ang paglubog ng araw dahil sa pangalan ni Luna, mayroong Luna Timoon Moonlight. Tinanong ni Luna si Hades tungkol sa 20 bilyong won na donasyon kung bakit makikipagdiborsyo si Hades kay Luna.
Agad na ipinaliwanag ni Hades na gusto niyang talikuran ang pangalang ito na hindi sa kanya, kumuha ng bagong pangalan at tunay na pakasalan si Luna. Ito ay may tuturing na katuparan ng naunang pangako ni Hades na mag-propose kay Luna muli. Ilang panahon ang lumipas, sa wakas ay bumalik sila sa South Korea. Binago ni Hades ang kanyang pangalan kay Amor na ang ibig sabihin ay tanging pag-ibig. Mula ngayon sa kanyang buhay ay mayroon lamang siyang minamahal. Ginamit niya ang kanyang dating pangalan para diborsyuhin si Luna. Lumipat mula sa kanilang dating bahay, at lumipat sa isang bagong bahay na hindi kasing laki, ngunit mas masaya. Lahat ng kanilang mga kaibigan ay dumating upang batiin sila. Ibinahagi rin ni Luna ang magandang balita sa kanyang ina. Matapos ang lahat ng nangyari, natauhan din ang ina, ang karangalan at kayamanan ay hindi kasing totoo ng ngiti ng aking anak, basta masaya ka ay ayos na. Muli na namang humingi ng paumanhin si Celine sa kanyang pagiging malamig sa pagdurusa ni Luna. Luna, patawarin mo ako. Ganap na rin namang nakipagkasundo si Luna sa kanyang ate. Nagtatag ang Ministry of Foreign Affairs ng General Bureau for Overseas Citizen Protection. Sumali si Amor sa General Bureau bilang isang negosyador at muling bumalik sa mata ng publiko. Si Luna naman ay patuloy na tumatawag sa kanya araw-araw ng matamis, kaya mula ngayon, kailangan mong sagutin ang mga tawag ko habang buhay. Sumagot siya, lagi kong sasagutin ang mga tawag mo na parang ito ang unang tawag. At iyon ang katapusan ng pelikula. Salamat sa panonood.